Bro, tignan mo ang tricycle na ito. Akma ito sa iyong paglalarawan ng perpekto. Isang masipag at simpleng ugali. Dagdag pa, nag-aalok ito ng perpektong 360 degree na pag-ilaw. Ganap na ginawa para sa'yo. Boss, sigurado ka bang tricycle na ito ang tinutukoy mo? Walang pagpipilian, kapatid. Masyado kang nasira kaya 1,000 yuan lang ang babayaran mo. Maaari kong ibigay sa'yo dito. Tanging ang tricycle na ito ang natitira. Wala akong pakialam kung mahirap ka. Huwag magreklamo tungkol sa aking kotse na nasira. Ngunit ang kotseng ito ay masyadong masamang. Sabi mo nakarating ka na sa puntong naging migranteng manggagawa ka na humihila ng mga brake. Bakit napakaraming mga kahilingan? Kung hindi mo rin kayang bilhin ang kotseng ito, bilisan mo at umalis ka na. Huwag hayaang makaapekto ito sa aking negosyo. Bakit ka pa rin nakatingin sa akin? Gusto ko ang 1,000 yuan na kotse. Lanan, CJ, ako na lang ang pinalayas ng Pangulo. Pag-iisip na bumili ng isa sa halagang 1,000 yuan, kumita ng pera sa pamamagitan ng paghahatid ng mga ginamit na kotse. Paano ka naging impulsive? Binili ko ang 3 gulong na ito. Ano ang silbi ng bagay na ito? Hindi mo rin ako matutulungan na kumita ng pera. Buntong hininga. Congrats, host, minana mo na ang halaman. Isang tricycle mula sa Big Shots Counterattack. Pagbubuklod ng sasakyan sa pag-unlad. Matagumpay na pagbubuklod. Maldita. Pagmamana ng tricycle. Aling malaking shot ang napakasama. Maging ang mga tricycle ay maituturing na parang kayamanan. Ang tricycle na ito ay maaaring gamitin araw-araw. Automatikong gumagawa ng isang truck ng mga kalakal. At ang host ay nagmamaneho ng tricycle na may 10 o higit pa. Ang isang espesyal na gantimpala ay na-trigger 1 beses bawat oras. Naging matagumpay ang bigkis na ito. Mga produkto na ginawa. Mangyaring suriin ito sa iyong sarili. Automatikong makabuo ng mga kalakal. Anong magagandang bagay ang magagawa ng tricycle na ito? Wow! Sa pagkakataong ito, ang mga produktong ginawa ay ang mga sumusunod. 999 gintong bar, 100 piraso. Ang bawat piraso ay tumitimbang ng 500 gramo. Tungkol sa pinagmulan at patunay ng ginto, ang mga materyales ay nakaimbak din ng magkasama sa kama ng truck. Maaaring gamitin ito ng mga manlalaro ng may kumpiyansa. Ito ba ang lakas ng isang maalamat na tricycle? Ang ginto ay nabuo mula sa simula. Bumuti na rin ang buhay. Bumili ako ng isang beat-up na tricycle sa halagang 1,000 yuan. Sa katunayan, mayroong isang kargamento ng ginto sa loob. Sino ang maaaring isipin ito? Ang pag-iwan ng ginto dito ay napaka-hindi ligtas. Mas mabuti pang pumunta sa bangko at makipagpalitan ng pera. Hoy! Sa kasalukuyang presyo ng 800 yuan bawat gramo, ang isang gintong bar ay nagkakahalaga ng 400,000. Ang 100 gintong brick na yon ay katumbas ng 40 milyon sa kasiyasyang halaga. Maliit na bastardo, bakit ka lang gumagala sa isang nabugbog na tricycle? 600,000 lang ang ginastos ko ngayon. Inilunsad ang bagong battery. Sinalubong mo lang ako ng ganoon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa araw na ito, kailangan mong magbayad ng isang pagkalugi. Hinalikan mo ako. Bayaran mo na lang ako. Nababaliw ka ba? You! Aling mata mo ang nakikita? Bumagsak ako sa'yo. Binasag mo ang 3 round na dami. Maaari bang magkaroon ng dashcam din? 20,000 kahit isang kaibigan ay hindi sapat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang END ko ay makakabili sa'yo ng 100 buhay. Bakit hindi mo nalang bayaran ngayon? Ikaw ay nasa loob para dito. Nagmamaneho ako ng isang sirang 3 gulong. Hindi ka taka-taka na nakatingin ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo, sa pamamagitan lamang ng aking 3 gulong, maaari kong bilhin ka ng 100 yenri. Hehe, nagpapanggap na baliw at mangmang, ha? Sabi mo bibili ka ng 100 yenri. Sa palagay mo ang iyong kotse ay gawa sa ginto. Baka mabaliw ang batang ito. Hindi ganoon kalaki ang halaga ng ginto kahit papaano. Marahil ay natatakot na mawalan ng pera. Sa sophistry na ito, narinig mo ba ang sinabi ng lahat, anak? Ang pagpapanggap na baliw o pipi ay walang silbi. Lanan, mas mainam na magbayad ka agad. Hintayin mo na lang ang pagdating ng traffic police. Hindi pa tapos ang usaping ito. Hintayin na lang natin ang mga pulis sa trapiko. Buntong hininga. Lanan, ano ang nangyayari? Kaibigan, ito ang bata. Pagsakay sa pagod na tricycle para mag-skating, tinamaan nito ang livery ko. Kakabili ko lang ng bago kong kotse ngayon. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan mong bayaran ako ng 50,000 yuan. Kung hindi matatapos ang isyong ito. Lanan, binata, ano ang sinasabi mo? Hinalikan niya ako. Nagmamadali ka. Anong ebidensya ang mayroon ka? Hindi ako bulag. Nagmamaneho ako ng gallery at bumagsak sa iyong sirang 3-wheeler. Ang tricycle ko ay walang dashcam. Ngunit ang bangko ay may pagsubaybay. Iniikot ko ba ang kotse o pinatay mo siya sa likuran? Tumingin ka lang at makikita mo. Buntong hininga. Lene.
Ang aksidenteng ito ay ang iyong banggaan sa likuran. Taglay mo ang buong responsibilidad. Narito ang ulat ng aksidente. Kaibigan, ire-report ko kayo. Seryoso akong nagdududa sa kanya. Ang mga mapanganib na bagay ay kinaladkad sa loob ng sasakyan. Sinabi lang niya ang kanyang truck. Makakabili ako ng 100 yen. Siguradong nahugot niya ang mga mapanganib na bagay. Ano ang hinihila ng kasamahan sa kotse? Walang espesyal, ilang break lang. Ilang mga break. Medyo kulang ako sa pera kamakailan. Gusto kong pumunta sa bangko para magpalit ng pera. Maaaring ipagpalit ng pera ang isang tricycle ko. Kaibigan, arestuhin mo siya kaagad. Dapat itong maging isang mapanganib na item. Gusto niyang magnakaw ng bangko. Hoy kasamahan, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Sa totoo lang, ako ay mga brick lamang. Medyo mahal lang ang mga brick na ito. Kaibigan, buksan mo ito at tingnan mo. Noong una, gusto kong gumamit ng isang ordinaryong tao. Pagkakakilanlan at pakikipag-ugnayan sa'yo. Hindi naman ako pinipilit na ipagmalaki ang kayamanan ko. Wala akong choice kundi magkunwari. Hinalikan ko siya at sinabing brick yon. Hindi katakataka na sinabi niyang kaya niya. Kayang bayaran ang 100 yen. Gawa sa ginto, baka hindi abot kayang ang mga tricycle. Ngunit ito ay puno ng mga gintong brick. Ang tatlong pag-ikot ay ganap na walang problema. Kasama, tingnan mo, hindi naman talaga ako nagsisinungaling, di ba? Ang gintong brick na ito ay isa ring brick. Kasamahan, saan mo nakuha ito? Lahat ng ito ay mga bagay na nakolekta ko dati, nakikita mo. Ang sertipiko at invoice ay naroon. Wala namang masama sa mga bagay na yon. Masyado nang mahalaga ang bagay na ito. Gusto mo bang ihatid ka namin sa bahay? Hindi na kailangan. Pumunta ako sa bangko para magpalit ng pera. Kumusta? Mayroon akong 100 bricks dito na kailangang i-recycle. Ang kapatid na migranteng manggagawa na ito. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ang aming bangko ay hindi tumatanggap ng mga supply sa konstruksyon. Tinitingnan nila ang mga tao sa pamamagitan ng mga kulay na salamin. Hinahamak nila ang mga migranteng manggagawa na ganyan. Sa araw na ito, ipapaalam ko sa iyo. Ang mga migranteng manggagawa ay isa ring tao na hindi mo kayang guluhin. Sigurado ka bang ayaw mong sayangin ang oras ko? Nagpaalam lang sa amin ang pulisya. Mag-host siya ng isang tao. Napakahalagang customer. Talagang humila siya ng kaunti. Dumating ang mga gintong bar ng kotse. Kung may ipagpaliban ka, hindi kita pababayaan. Buntong hininga. Sir, pasensya na po. Umalis na ang manager namin. Tumanggap ng isang mahalagang kliyente. Ang pangalan ko ay Song Yumeng. Kung may negosyo ka, pwede mo akong tanungin. Ikaw ang bahala sa negosyo dito. Mayroon ding iba't ibang mga paggamot. Kawawa naman ang mga pulis sa trapiko. Mga kasamahan na tatakot na magdulot ng kaguluhan. Kaya naman pinayuhan ko ang mga pinuno na pumunta at tanggapin sila. Lanan. Mga opisyal ng pulisya at ang Ginoo na yon, napakaraming gintong bar para sa aming bangko upang i-recycle. Hindi natin kayang maging kapabayaan. Pumasok na ang lalaking yon. Bakit hindi mo ito nakita? Impossible. Sinagot ko ang tawag at lumabas. Hindi ko pa siya nakilala. Ano ang isang kilalang kliyente? Isa lang ang mabahong migranteng manggagawa. Buntong hininga. Lanan. Bagamat ako ay isang migranteng manggagawa, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ko magagawa. Ito ang iyong kagalang-galang na kliyente. Liu, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nag-aalala sa mga migranteng manggagawa? Kumusta naman ang aking kargamento ng ginto? Hindi mo na kailangang manatili sa iyong bangko. Ganito talaga ang Ginoo na ito. Ang may-ari ng isang kargamento ng ginto. Liu, tignan mo ang iyong damit at ikaw. Ang pagkakakilanlan na ito ay talagang hindi tumutugma. Iyon ang dahilan kung bakit ako bulag at nasaktan ka. Mangyaring huwag magkamali ng pagkaunawa. Walang hindi pagkakaunawaan. Ako ang migranteng manggagawa na hinahamak mo. Sa'yo dito, ang ginto na ito ay talagang hindi ka pupunta sa bangko mo. Mario. Huwag maging impulsive. Ang taong iyon ay hindi na siya ang nag-iisa. Ang aming bangko ay ang isa. Siya ay natanggal na sa trabaho. Gobernador. Boss, hindi mo ako kayang tanggalin. Liu, huwag kang magalit. Bulag ka at bulag na ganito. Hindi naman masama ang galit sa mga tao. Pinalayas ko na siya. Talagang hindi ito makakaapekto sa iyong mood. Hahaha. Sige, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Hindi kayang ipagpatuloy ng ating bangko ang isang katulad mo. Dapat mawala ang mga taong hinahamak ang kanilang mga kapatid na migranteng manggagawa. Liu, kontento ka na ba sa kung paano mo hinawakan ang mga bagay-bagay? Ang mga propesyon ay hindi na iba ayon sa katayuan. Marahil ay isang taong tinitingnan mo. Yung taong hindi mo kayang saktan. Ewan ko ba, bulag ako sa katotohanan. Mangyaring isave mo ako nito minsan. Ano ang nakatayo ka pa rin doon? Ano ba ang problema? Gusto mo bang i-fire ko kayong lahat? Halika na. Hoy, Kapitan, ang pakikitungo na ito, ipaubaya ko na lang sa batang ito. Narito ang lahat ng mga papeles. Tulungan niyo po ako na kumuha ng bank card. Pagkatapos ay tulungan mo akong ideposito ang pera sa. Bakit ka pa rin nakatayo doon? Bilisan mo at itabi mo na si Liu. Pumunta ka na lang sa EA Lounge. Liu, sundan mo ako. Yan ang mga negosyo ng ating bangko. Ang mga tauhan ang mag-aalaga nito. Huwag maging pabaya. Ganito ba ang pagtrato sa isang sa bangko? Napanood ko lang ito sa Rie. Hindi ko inaasahan na maranasan ko ito sa aking sarili.
Ryu, narito ang mga tsaa at pastries na inihanda para sa'yo. Ang pag-ikot ng negosyo na ito ay aabutin ng halos 1 oras. Kung may kailangan ka, ipaalam mo lang sa akin anumang oras. Okay. Ryu, kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, ipaalam lamang sa akin. Masiyahan ko kayong lahat. MRU. Okay lang, ayos lang. Sa totoo lang, wala na akong kailangan sa ngayon. Sige na nga, alagaan mo na lang ang business mo. Okay, MRU. Ito ang iyong card. 40 milyon ang nasa loob. Lahat ng ito ay nakaimbak sa card. Sa loob lamang ng 1 oras, kumita sila ng 40 milyon. Masyadong makapangyarihan ang sistemang ito. Sige, hayaan na lang natin dyan. Maghintay ng ilang sandali. Ipinadala na namin ang iyong kotse. Isang profesional ang mag-aalaga sa iyong kalagayan. Kaya maghintay ka lang ng ilang sandali. Haha, oh. Ito ang aking tricycle. Hey. Siyempre, ito ang iyong tricycle. Hiniling ko sa isang tao na ihatid ito at nagsagawa ng maintenance sa 4 dealership. Kumuha pa nga sila ng espesyalista. Ginawa ng artesano ang waxing. Sana ay makontento ka rin. Kung hindi dahil sa pagtingin sa iyong sariling mga mata. Hindi ako makapaniwala na ito ang kotse ko. Natukoy ang host maintenance tricycle. Kumuha ng isang pagpapasadya. Mga pagkakataon sa paglikha ng mga kalakal. Hindi ko inaasahan yon. Nagkataon lang na tumulong pa ako. Napakalaking bagay ang ginagawa ko. Hindi ko lang alam ito. Mayroon bang anumang mga pag-iipit sa pagpapasadya? Sir, MRU. Hahaha. Ryu, kung may isang bagay na hindi ka nasisiyahan, siguraduhin sabihin sa amin. Tiyak na gagawin namin. Ginagawa namin ang aming makakaya upang paglingkuran ka. Lanan, lubos akong nasiyahan. Hahaha, o mahal. Hanggat nasisiyahan ka, mabuti yan. Kung ikaw ay nasiyahan, inaasahan namin ang iyong susunod na pagbisita. Buntong hininga. Hahaha. Ryu, magkaroon ng ligtas na paglalakbay. 1. Pindutin kung ano ang pindutin. Nagmamadali siyang mag-reincarnate. Ang napili ng mga tagahanga, you bastard. Kaninang umaga, naabutan ko kayo ni Wang Juan na nag-aaway. Pagkatapos ay pinaalis mo ako. Ngayon, ikaw pa rin ang nag-aabang sa harap ko. Nakakalungkot isipin na hindi na ako ang dati. Nagtataka ako kung sino yon. Parang dahil ang asawa ko ang nag-aalaga sa akin. Pinaputok na walang silbi na hangal. Bagong kotse na ito. Hindi ko lang alam kung ano ang kahulugan ng maliit na bagay na ito. Matibay ba ang pangalawang kamay na 3-wheeler? Ito ay lubos na matibay. Huwag mong sabihin baby. Ang kotseng ito ay tumutugma sa ugali ni Yukin. Isa siyang manggagawa. Talagang masarap sumakay. Liang, huwag kang mag-alala. Hindi ba't bibili lang siya ng Yemezi? Ano ang nagpapanggap kang napakakulit? Para sa akin, wala itong kahulugan. Wala sa lahat. Makinig ka sa kanya at wala siyang kabuluhan. Tingnan ito. Vacheron Constantin. Ang isang solong relo ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Mas mahalaga kaysa sa iyong sariling buhay. Ito ay isang sirang hagdanan lamang. Marami akong mga ito. Mga pasadyang produkto ng tricycle. Mga kilalang relo sa buong mundo. Matagumpay ang pagpapasadya. Designer relo generation sa pag-unlad. Kumpleto na ang henerasyon at kapwa ang pinagmulan at paliwanag ay inihain. Huwag mag-atubiling gamitin ito, host. Ito ay isang sirang metro lamang. Sasabihin ko sa'yo, maraming tao sa kotse ko. Anak, pakinggan mo ang sinasabi niya. Sabi niya, marami raw ang nasa loob ng kotse. Marahil ito ay isang elektronikong relo ng mga bata. 2 yuan bawat isa. Siyempre, marami silang mabibili. Baka naman nakasakay siya sa isang maliit na tricycle. Ang itim na damit na sumasaklaw dito ay pareho. Sa totoo lang, kailangan ko talagang tumingin ng mabuti. Lene. Maaari mong gamitin ang bagay na ito kahit kailan mo gusto. 10 milyon ang halaga ko. Kung masira mo ito, kaya mo bang bayaran ito? Lene, tulad ng nais kong hawakan ka. Tulad ng isang maliit na sirang tricycle. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Bakit hindi mo sabihin na mahigit 100 milyon ang halaga nito? Kayong lahat, halika at tingnan nyo. Sabay-sabay siyang sumakay ng 3 gulong. Sinabi niya na ang mga gamit sa kanyang kotse ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Naniniwala ka ba? Hindi ba't si Yukin ay taga-kapitbahay? Karaniwan, ang isang piraso ng steamed bun ay nahahati sa kalahati. Ang kanyang mga gamit ay maaaring nagkakahalaga ng 10 milyon. Sa palagay ko marahil ay walang katuturan lang ito. Kung ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon, sino ang mag-install nito sa isang tricycle? Pwede ba siyang maghila gamit ang tricycle? Ang lalaki mula sa ginto. Hoy, alam mo, pinag-uusapan ako ng binata mo. Kumusta naman ako ngayon? Nagkarga lang ng kariton na puno ng ginto. Ngayon, ang paghila ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Yuki ngayon, wala nang higit pa sa pagyayabang kaysa sa isang drop. Tingnan ang iyong pagkatao. Ikaw na masamang manggagawa ay naghahatid pa rin ng ginto. Sa araw na ito, tingnan ko kung ano ang iyong
hinihila. Mas mahalaga ba talaga ang mga kotse kaysa ginto? Bilisan mo at buksan mo ito para makita ng lahat. Kung may lakas ng loob ka, buksan mo ito. Binata, buksan mo ito para makita natin. Ano ba talaga yon? Higit pa sa ginto ang halaga nito. Buksan mo lang ito at tingnan mo. Bakit nagsasalita ka lang ng mga kalokohan? Dahil gusto mong makita ito. Pagkatapos ay bibigyan kita ng lahat ng pagkakataon. Ilan, gusto mo itong makita? Syempre, masisiyahan ako sa'yo. Ngunit kung kaya ko, patunayan ang halagang ito. Humingi ka ng paumanhin sa akin. Aminin mo na basura ang mga ito. Sige, gusto kong makita kung mayroon kang isa. Anong mahalagang bagay? Buksan mo ang iyong mga mata ng malapad at tingnan mo ng malinaw. Buntong hininga. Wow! Ito ay talagang isang buong cartload ng mga relo. Mukhang nakakaakit ang mata. Lahat sila ay may dalang mga label. Ito ay naging Vacheron Constantin din. Tulad ng Ginoo na yon. Lanan, katulad din ito ng suot niya. Malinaw ang ulan o malinaw ang ulan. Bakit napakaraming peking relo ang mayroon kang mga peking relo ng walang dahilan? Maaari ba itong magpakita lamang? Ito ay talagang medyo makatotohanan. Ngunit ito ay isang scam lamang. Mga taong walang alam. Sa harap ko'y wala kang kabuluhan. Basura lang ang lahat. Napakahusay. Gusto ko lang humingi ka ng paumanhin. Mukhang masyadong mura pa rin ito para sa'yo. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang gagawa nito. Mga pagkakataon na ibinibigay sa akin. Sige, ipagkakaloob ko ang iyong kagustuhan. Kung hindi, naawa ako sa'yo. Lanan, hoy, tatawag ako ng pulis. Sino ang tumawag ng pulis? Tumawag ako ng pulis. Sadyang sinisira nila ang pribadong ari-arian. Nagdulot ito sa akin ng malaking pagkalugi. Mga opisyal ng pulisya, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ito ay isang peking relo lamang at malaking pagkalugi. Huwag makinig sa kanyang pagmamalabis. Nagdadala ng isang truck na puno ng mga peking relo at isinusuot pa rin ang mga ito. At malaking pagkalugi. Huwag na nating pag-usapan ang bahaging ito. Dadalhin ko lang silang lahat para sa'yo. Kayang bayaran din ng asawa ko ang bayad. Buntong hininga. Halika, kalkulahin mo ito. Magkano ang babayaran mo para sa dalawang sirang relo? Doble ang babayaran ko sa'yo. Ang pagdoble ng halaga ay isang bagay. Natatakot ako na hindi mo ito kayang bayaran. Ang dalawang relo na ito, nagkakahalaga ng 10 milyon. Baliw ka. Dalawang sirang relo at nangangahas pa ring humingi ng 10 milyon. Mga opisyal ng pulisya, inaagaw niya ito. Maaari mo bang patunayan ang pagiging tunay ng mga talahanayan na ito? Hindi ko ito mapapatunayan. Hindi ba't ito ay isang sertipiko? At maaari mo pa itong ipaalam sa isang tao. Totoo ba ito o hindi totoo? Halata ito sa isang sulyap. Lanan. Nakita ko na ang mga bagay. Walang issue sa pinagmulan at pagiging tunay. Ngunit upang maging ligtas, mag-aayos ako ng isang profesional na appraiser upang magsagawa ng pagtatasa. Huwag mag-atubiling gawin ang nais mo. Kaya, peke ba ang relo na ito? Sulit talaga ito. Milyon-milyong mahahalagang likhang sining. Sino ang napaka-scoundrel? Paano nila ito nagagawa sa ganitong kalagayan? Ito ay lamang na sure deal ni Vacheron Constantin. Ang relo na ito ay limitado sa 7 piraso. Nagkakahalaga ng 12 milyon. Medyo maikli lang ang isang ito. Isang ordinaryong Rolex lamang. Mahigit 1 milyon din ang halaga nito. Mukhang kakaunti pa rin ang sinabi ko. Bayaran mo lang ako sa buong presyo. Impossible. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa construction site ko na may dalang mga brick. Paano nga ba napakaraming mamahaling relo? Ito si Emer Chen Hai ang aming buong kumpanya. Ang pinakamakapangyarihang dalubhasa sa katimugang lalawigan. Tinatanggap namin ang kanyang kinalabasan. Ako, si Chen Hai, ay ginugol ang aking buhay sa pag-aaral ng mga sikat na relo sa buong mundo. Ang aking mga resulta ng pagtatasa, walang mga pagkakamali, mga opisyal ng pulisya, huwag magpaloko sa kanila. Isa lang siyang migranteng manggagawa. Napakaraming kilalang tao ang dumating at hinila ito ng isang tricycle. Posible ba yon? Tiningnan ko na ang pinagmulan ng item. Ilang taon na itong kinokolekta ni Ever Shayu. Walang problema sa lahat. Lanan, pakibayad na lang kay MRU. Kung hindi, dapat silang gumamit ng mga daluyan ng hukuman. You damn you bastard. Niloloko mo ako. Inaani mo ang iyong itinanim. Tingnan mo, ako ay isang migrante manggagawa. Pakiramdam ko lang ay wala akong magagawa na totoo. Ngayon ay dinadalan nyo ito sa inyong sarili. Mga opisyal ng pulisya, nasa iyo na sila. Siguraduhin mo, tiyak na haharapin natin ito. Bibigyan kita ng paliwanag. Ito. Mahal na mahal. Hit pa rin ang combat tricycle na ito. Talagang binaligtad ko ang mga talahanayan. Wala pang isang araw. 40 milyon para sa mga nagbebenta ng ginto. Dagdag pa ang 10 milyong yuan na kompensasyon mula kay Liang. Umabot na sa 50 milyon ang assets ko. Kung idaragdag mo ang bag ng mga relo. Kung gayon, ang aking mga ari-arian ay malamang na lumampas sa 100 milyong yuan. Lene. Umupo ka na lang, buntong hininga. Dapat ikaw na ang nag-asikaso ng dati. Mario. Ito po ang business card ko. Sa nakaraang pagtatasa. Napapansin ko ang iyong relo. Ewan ko ba kung handa ka nang umalis. Siguraduhin mo, bibigyan kita ng makatarungang presyo. Ito ang pinakahihintay kong sabihin mo. Ang mga relo na ito ay para sa akin. Mag-iwan ka na lang ng ilang piraso ng pera para sa kanila. Mas masarap ay convert ito sa pera. Lanan, Brand, buntong hininga, dahan-dahang topic mo, marahang topic mo. Maaari ka lamang pumili ng direkta. Pagkatapos ay ilipat mo na lang sa akin ang pera. Hahaha, buntong hininga.
Lanan, LU, kumusta naman ang relo mo dito? Ang kabuang halaga ay 78 yuan. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Tanggalin ang ilang piraso na itinago mo para sa akin. Kinuha ko na ang natitira, hahaha. Bibigyan ko rin kayo ng rounder number. Paano ang tungkol sa 200 milyon? Ang bagay na ito. Sa katunayan, mas malaki ang halaga nito kaysa sa ginto. Sa araw na ito, mayroon akong 250 milyon. Mukhang mula ngayon, kailangan kong tratuhin ang tricycle na parang kayamanan. Tricycles na tuklasan, sila ay malisyoso na pinupuntirya. Mangyaring ayusin ito sa lalong madaling panahon. Matagumpay na protektahan ang tricycle. Maaari kang makakuha ng isang cartload ng mga produkto. Hoy! Yukin, di ba? Ayaw mo na ba ng tricycle mo? Ilang netizens na ang nagreklamo. Bilisan mo at I cut ang 3 rounds. Inalis mula sa parking space. Kung hindi, kailangan nating gumawa ng mga sapilitang hakbang. Huwag mong hawakan ang aking tricycle. Bumaba na ako ngayon. Ano ang ginagawa ng iyong pamamahala ng ari-arian para sa pagkain? Ang isang sirang 3-wheeler ay maaari pa rin kumuha ng isang parking spot. Ipaalam sa iba. Akala ko kapitbahay namin yon. Lahat ng nabubuhay sa kahirapan at kahirapan. Titigil ako dito ngayong araw na ito. Bilisan mo at ilabas mo na ang sirang tricycle na ito. Sabi ko sa'yo, tumawag ka na ba? Humingi ka ba ng tulong? Kung walang lumapit at durugin ang kotse, sa kabayo. Ang kotse na ito ay tila pag-aari ni Iryu. Ngunit ngayon ay tila, parang pinag-aawayan nila si Iryu. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, darating ba siya o hindi? Kung ang mga tao ay hindi dumarating, huwag mong sabihin hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon. Binigyan ko siya ng 2 minuto. Kung hindi pa rin dumarating ang mga tao, agad kong binuksan ang kotse niya. Sir, huwag kang magmadali. Mga may-ari ng tricycle na abisuhan na. Darating sila dito sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita para sa aking sarili. Sino ang napakayabang? Ang isang sirang 3-wheeler ay nagpapahintulot pa rin sa kanila na agawin ang isang parking spot at hindi pinayagang lumipat. Lanan, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang i-target ang kotseng ito? Bakit ang kotseng ito? Hindi ka maaaring magparada sa parking space. Isa kang tricycle owner. Mukhang disenteng ang damit. Paano ka magiging napaka-unruly? Isang sirang 3-wheeler din ang nag-aayos ng parking spot. Hindi ako ang may-ari ng kotseng ito. Ang kotse na ito ay pag-aari ni Iryu. Hindi ko lang matiis ang iyong walang pakundangang pag-ugali. Dahil hindi ikaw ang may-ari. Pagkatapos ay lumayo ka na. Ang isa ay naputol ang 3 round run. Kung lilipat ako, maibabalik pa rin ba nito ang mundo? Sino ang mga ngahas na hawakan ng aking tricycle? Salamat sa Diyos, hindi masama. Kung may problema ang baby tricycle, pagsisisihan ko ito hanggang sa kamatayan. Nakakagulat na mahalaga sa kanya ang tricycle na ito. Hindi inaasahan sa pamamagitan ng aksidente. Tinulungan ko pa siya. Elksu, magpahinga ka na lang. Wala pa silang ginagawa sa kotseng ito. Nakita ko lang ang lahat ngayon. Salamat. Hoy, bakit ka nandito? Ganyan talaga si Kim Ryu. Nasa tabi mo na kami. Ang nangungunang kliyente ng ng bangko. Pagkatapos ay magkita tayo ngayon. Napakalaking halaga ng pera ang pumasok sa account. Kaya gusto kong makita kung ano ang kailangan mo. Salamat. Lanan. Hindi pa marami ang nalulunod. Nagsimula siyang magsalita ng lasing. Bumalik sa mga nangungunang kliyente ng ng bangko. Aling client ang hindi kayang bumili ng kotse at nagmamaneho pa rin ng 3 gulong. Isang bata lamang. Itigil ang pagkukunwari. Bilisan mo at alisin mo na ang tricycle na ito. Huwag mo akong hawakan hanggat hindi ako tumigil. Ito ay isang pampublikong parking space. Hindi ako nagbabayad ng mas mababang bayad sa pamamahala ng ari-arian kaysa sa inyo. Bakit hindi ako mapigilan? Tumawag ka ng kotse dito. Ito ang aking minamahal na kotse. May problema ba? Yo, Lene. Sir, huwag po sana kayong maging walang katwiran. Mangyaring ilabas ang iyong minamahal na kotse. Ibigay ang iyong parking space sa Ginoo na ito. Bakit ko ito pababayaan? Ito ay isang pampublikong parking space. Nagbayad din ako ng maraming bayad sa ari-arian. Natural na karapat dapat ang kotse ko na magparada dito. Sir, huwag po kayong masyado matigas ang ulo. Madali kang makahanap ng beatdown tricycle. Sa bawat sulok at sulok, tumigil ito. Huwag mong sayangin ang oras natin dito. Ano ang ibig mong sabihin sa nag-aaksaya ako ng oras? Malinaw na may iba pang mga puwang sa paradahan na magagamit. Bakit mo ako hinihila dito? Hindi pa babayaan ng 3 gulong. Tama talaga ang nakuha mo. Pakiramdam ko ay nasira ang iyong 3 gulong. Hindi siya karapat dapat na manatili dito. Nakikita mo. Ganyan ang kotse. Masyado na talaga kayong malayo. Mababa lang ang profile ni Iryu. Kung gusto niya, maaari mong kunin ang iyong komunidad. Ang lahat ng mga puwang sa paradahan ay ganap na okupado. Una nito at gamitin ang anumang nais mo. Gamitin ang sirang 3-round occupancy na ito. Ang hindi pag-steaming steamed buns ay isang paraan upang isave ang mukha. Sa pinakamasama, maaari lamang silang bumili ng dose-dose ng mga kotse. Punan ang lahat ng mga puwang sa paradahan sa komunidad na ito. Congratulations sa manlalaro sa matagumpay na pagprotekta sa tricycle. Gantimpala, 100 marangyang kotse. Ang pagpaparehistro ng sasakyan at mga susi ng kotse ay nabuo na. Ang sistema ay kahanga-hanga. Gusto ko ng maraming kotse. Bigyan mo lang ako ng 100 kotse ng direkta. Ngunit ngayon ay tama na. Ginagamit ko ang mga ito. Pinatunayan ito ng 3 pag-ikot ng pag-aalinlangan. Ang tricycle ko ay sila. Isang hindi maabot na pag-iral. Hoy, ano ang tinitingnan mo? Isilinan, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto ko lang magkaroon ng sapat na mamahaling kotse. Pagkatapos ay maaari kong iparada ang anumang parking space sa komunidad na ito. Maaari mong isipin ito sa ganitong paraan. Ngunit sa kasamaang palad, wala kang isa.
Naiintindihan mo pa ba ang sinabi niya? Tama ang Ginoo na ito. Bagamat ang ating komunidad, hindi ito isang high-end residential complex. Ngunit ang mga parking space ay para sa mga kotse na maglingkod. Hanggat ang iyong kotse ay mataas na dulo, ang mga puwang sa paradahan ay maaaring kunin hanggat gusto mo. Okay, ang kahalagahan ng aking tricycle. Mas mahusay kaysa sa lahat ng mga kotse sa iyong komunidad. Ang halaga na idinagdag ay mataas. Kayo na ang dapat tumabi. Kung pwede ka talagang magkunwari, tricycle talaga ang tawag mo sa sarili mo. I-park ang lahat ng mga kotse sa komunidad. Maaari mo ring sabihin ang iyong sarili. Siguro nagkakahalaga ng 100 luxury cars ang mga tricycle. Baka naman nasa loob ang tricycle na ito. Ito ba ay isang buong kotse na may kumpletong hanay ng mga susi? Hahaha, ano ang pinagtatawanan mo? Sinabi ni LU na sulit ito. Ito ay tiyak na gumagana. Totoo nga. Sa katunayan, mayroon akong isang marangyang kotse na may susi ng kotse. Plus isang sertipiko ng pagpaparehistro ng sasakyan. Lanan, isang marangyang kotse na may mga susi at pagpaparehistro ng sasakyan. Isang buong truck ang naroon. Hoy, Mario, tanghali ka lang ngayon. Nagkarga ng isang truck ng mga gintong brick. Nagdadala ka lang ng isa pang kotse na may susi ng marangyang kotse. Nawawala ka na sa isang truck ng mga salita. Nagdala pa ako ng kotse na may mga listahan ng pangalan kaninang umaga. Ang pera sa bank account. Ito ay ang kita mula sa pagbebenta ng mga relo. Hahaha, isang kotse na puno ng mga susi ng marangyang kotse. Teka, pwede bang laruan ng kotse? Gusto niyang magkaroon ng susi ng marangyang kotse. Maaari ka pa ring manatili dito. Lene, patunay lang ba ito na nasa akin ito? Sapat na mga susi ng marangyang kotse. Bigyan mo lang ako ng parking spot. Ang Ginoo na ito. Itigil ang pag-aaway. Bilisan mo at ilayo mo na ang kotse mo. Humingi ng paumanhin sa mga kapitbahay na ito. At iyon na ang nakaraan. Hayaan mo akong mag-ayos ng parking space. Nais mong humingi ako ng paumanhin. Anong uri ng saloobin ang pamamahala ng ari-arian na ito? Huwag maging walang utang na loob. Saya ng oras natin dito. Sige, idilat mo ang iyong mga mata ng malapad. Tignan natin kung sino ang dapat humingi ng paumanhin. Lanan, damnit, paano ko kayo inutusan? Hindi ko sinasabi sa iyo na hanapin mo ang Ginoo sa pintuan. Ano ang ginagawa mo dito? Manager, wala bang masama? Ano ang nangyayari? Ang batang ito ay nagmamaneho ng sirang kotse. Ang tatlo-wheeler ay sumasakop sa parking space. Nagdulot ito ng kawalang kasiyahan sa ating mga kababayan. Hindi rin niya ito itataboy. Sir, ilipat mo na agad ang tricycle mo. Huwag mong sayangin ang aming oras. Nagmamaneho ako ng tricycle. Dapat siyang ituring na isang hakbang na mas mababa. Hindi talaga. Nabalitaan ko na may isa ngayong tanghali. Nagmamaneho ng tricycle si Engerway. Naghatid siya ng isang buong truck ng mga mamahaling relo. Kahit anong piraso na ilabas mo ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Kung ganito ang tricycle mo, maaari mong hilahin ang parehong bagay. Pagkatapos ay natural, ikaw ay sa amin. Ang kagalang-galang na may-ari ng pamayanan. Ang tinutukoy mo ay si Emeryu. Sa kotse ko. Sa katunayan, may susi siya ng marangyang kotse. Sige na nga, mahilig kang magpakita. Pagkatapos ay ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Gusto kong makita ang sirang tatlong gulong na ito. Ano ang eksaktong nasa loob? Ano ang natitira upang sabihin ngayon? Bilisan mo at ilipat mo na ang kotse para sa akin. Malapit na ang kotse ko. Ang sertipiko na ito ay mukhang medyo makatotohanang, bata. Ang paggawa ng mga peking sertipiko na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng kaunting pera. At ang mga susi ng kotse na ito, hindi mo ito gagawin para dito. Malamang na mas magaan para sa pagpapakita. Kayong lahat, huwag kayong magpaloko sa batang ito. Hindi iyon maaaring maging totoo. Pinag-aralan ko ng husto ang mga kotse. Yung mga kotse dito, marami ang nagkakahalaga ng 10,000,000. Kung ito ay totoo, magkano ang gastos niyan? Tingnan mo ang hangal na batang ito. Maaari ba niyang bayaran ito? Nakikita ko. Halos maloko kami ng batang ito na si Kie. Kaya't pinaghandaan na sila ng maaga. Salamat sa pananaw ng Ginoo na ito. Inilantad ka. Sabi niya, talaga bang peke? Ano ang nag-iisip sa'yo? Hindi kayang bayaran ni Enryu. Pagkatapos ay dapat mong ipakita ang ebidensya. Ang paggawa lamang ng mga ito ay nagkakahalaga ng kaunting pera. Maaari kang makakuha ng mga peking sertipiko, mga lighter at iba pa. Sa dinasasalat na pagganap na ito, gusto lang niya kaming linlangin. Sa palagay mo ba tayo ay mangmang? Lanan, masyado lang silang nangaapi. Hayaan mo na lang ako kung wala nang iba pa. Gusto mong makita ang tunay na bagay, di ba? Huwag kang magsisisi pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, ang buong komunidad, huwag mo nang isipin na maghanap ng isa pang parking spot. Parang totoo ang sinabi mo. Sige at gawin mo ito, gawin mo. Kung talagang makukuha mo ang marangyang kotse, agad kong sinira ang sarili kong kotse. Huwag kang malungkot pagdating ng panahon. Dumating na ang marangyang kotse na in-order mo. Kung ito ay maginhawa, mangyaring mag-sign para dito. Mahal, Lanan. Ito, walang problema. Okay. Teka, darating na ang kotse. Maaari mo lamang itong kunin at buksan ito. Hindi, Emeryu. Ito ay masyadong mahalaga. Isaalang-alang ito ang aking gantimpala para sa iyo. Lahat sila ay nag-double act. Kayong lahat, halika at tingnan nyo. Maraming mamahaling kotse ang nakaparada sa pasukan ng komunidad. Kahit sino ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon, kahit 10,000,000. Wow, sino ba ang napaka-extravagante? Ito. Kaya, naniniwala ka ba ngayon? Bilisan mo na at ilipat mo na ang parking space. Emeryu, ako, nagkamali ako. Tingnan mo, mayaman ka na. Huwag kang mag-alala, makipagtalo sa amin. Tama. Hindi rin natin kasalanan. May kotse ka pero hindi ka nagmamaneho. Nagmamaneho ka ng sirang tatlong gulong. Sino ang masisisi mo?
Mahilig lang akong magmaneho ng tricycle. Yan ang negosyo ko. Tungkol sa'yo, panahon na upang tuparin ang iyong pangako. Buntong hininga. Hindi mo nais na aminin ito, hindi ba? Hindi. Bibigyan kita ng puwang kaagad. Pwede bang magparada ang kotse ni Ryu sa aming kapitbahayan? Isang pagpapala ito para sa ating komunidad. Hoy, hindi na humihila ang tricycle ko. Mas mababa kaysa sa mga pamantayan sa iyong komunidad. Hindi. Ryu, anong pinagsasabi mo? Mayroon kang 3 pag-ikot. Maaari mong sabihin na ito ay lubos na mahalaga. Maaari itong mag-park sa aming komunidad. Iyan ang ating kaluwalhatian. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yumi? Bilisan mo at ilabas ang 2 kotse nila. Simula ngayon, ipinagbabawal na ang pagpasok ng kanilang mga sasakyan sa komunidad. Bakit? Lahat tayo ay kapitbahay. Tumingin sa itaas at pababa, nagkikita sa isa't isa. Huwag mong kalimutan ang lahat ng bagay sa amin. O tama, nagbibiro lang kami sa iyo kanina. Ikaw, mayaman ka na. Bakit ka nakikipagtalo sa amin? Kanan, ilang tao, talagang walang hiya. Patuloy niyang sinasabi ito dati. Hindi ito karapat-dapat sa kotse ni Ryu. Parke sa parking space ng komunidad. Paano ito natapos sa akin ngayon? Hindi ko lang ito matanggap. Walang hiya ang taong ito. Ito ay hindi matatalo. Kung totoo lang ito, isang regular na tricycle. Malamang na pinalayas nila siya matagal na at pinagtatawanan nila siya. Napahiya siya sa kanila. Ngayon lang ginawa ng kaibigan ko. Sinabi ko na sayo, ako ang taong hinahanap mo dahil ako ang nagmamaneho ng kotseng ito. Tumanggi ang tricycle na maniwala, Dine. Ngayon, dahil nagmamay-ari ako ng 100 mamahaling kotse at yumuko sa akin. Ewan ko ba, bulag ako sa katotohanan. Ako'y nabulag sa Lord. Hoy, huwag kang magalit. Hinayaan na lang ako ni Yu na mag-ayos. Lanan, ang bagay na ito, binigay ko na sayo. Iniulat na ito ng pamunuan. Hintayin mo na lang na tanggapin at harapin. Buntong hininga, maldita ito. Sisiguraduhin kong mapaglingkuran mo ng maayos si Ryu. Ganito ba ang iyong paglilingkod? Hindi mo kailangang gawin ito at ang iyong mga subordinate, kayong lahat mawawala. Sa kalaunan, ako ay fired. Lahat ng ito ay dahil sayo. Ngayon ay tinanggal na ako. Huwag mo ring asahan na magiging madali ito. Kasalanan mo ang lahat. Gusto ko ring ilabas ang galit ko. Hindi. Paano ka naglakas loob na sampalin ako? Tumawag ako ng pulis. Halika, ihahatid kita sa pagmamaneho. Lanan, mula ngayon, tila kailangan ko nang harapin ito. Medyo maalalahanin ang tricycle. Email address. Ang mga ahente ng paglilinis, mga inhibitor ng kalawang, proteksyon sa araw, mga patong ay lahat para sa'yo. Napaka-tricycle ko, karapat-dapat ito sa gayong magandang karanasan. Binabati kita sa mga manlalaro habang nagmamaneho. Hanggang sa 6 na oras ang haba. Ipinamamahagi na ngayon ang mga gantimpala. Isa pang gantimpala. Gantimpala, pagtaas ng charisma ng host. Halika, hindi ako masama sa pagsisimula. Dagdag pa, ang kanyang kagandahan ay nadagdagan. Hindi ba't iyon lang ang may kinalaman dito? Lahat ng babae ay nalilibugan sa akin. Hoy, buntong hininga, dapat magbayad si Yukin ng upa. Lanan, Yukin, mahigit 1 buwan ng utang ang upa. Panahon na para magbayad ng renta ngayon, di ba? Ibigay ito ngayon. Hindi, natutukso ako. Bakit hindi ko pa napansin dati? Napakakaakit-akit ni Yuking. Ate Zhao, ipapadala ko sa iyo ang pera ngayon. Buntong hininga. Ate Zhao, anong ginagawa mo? Sis, anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Ate Zhao, huwag kang mag-aksaya. Matagal ka nang hindi nagbabayad ng upa. Ibigay mo na lang, ibibigay ko na agad. Sa katunayan, maaari kang magbayad sa ibang paraan. Sa palagay ko mas madali ang paggamit ng pera. Hirayan, na-miss ko na ang pera mo. Si Aoyu, napakahirap kumita ng pera sa mga araw na ito. Ang aking kapatid na babae ay nagmamay-ari ng higit sa 1 dosenang bahay. Kamakailan lang ay pumanaw na ang kanyang asawa. Lanan, ayaw mo lang kumain ng malambot. Hindi, kapatid na babae. Ganyan din ang gana ko. Lalo na itong masarap, hindi isang pinapanatiling tao. Ang maldita na kaakit-akit na ito. Hindi ba't hindi lang ako komportable dahil dito? Buntong hininga, hindi lang ako naniniwala. Binata ka pa. Kaya mong labanan ang tukso ko. Ayaw mo bang matikman kung ano ang pakiramdam para sa akin? Shit, hindi ko makain ang babaeng ito ngayon. Hindi ko hahayaan itong pumunta madali. Ano ang dapat kong gawin? Sino ang makapagliligtas sa akin? Buntong hininga. Lanan. Lanan. Ryu, pasensya na po. Inaabala ko ba kayo? Babalik ako kapag natapos mo na ang iyong gawain. Hoy, huwag mo akong magkamali. Ito si Ate Zhao, ang aking may-ari. Nandito sila para mangolekta ng upa. Si Aoyu. Maaari bang maging kasintahan mo ang babaeng ito? Ito. Hindi. Ngayon ko lang nakilala si Kyungyu. Siya ang aking kliyente. Lenwe, iyon ang kliyente. Lenwe. Pagkatapos ay makapagpahinga ng kalmado ang aking kapatid na babae. Pagkatapos ay alis muna ako. Ikaw maliit na walang puso na bata. Lenwe. Hindi mo maitatanggi ang kamay ko. Hoy, anong klaseng sitwasyon ito? Mukhang oras na para lumipat ng pugad. Ipagpatuloy ang pananatili dito. Sooner or later, hindi niya mapigilan ang tukso ni Ate Zhao.
Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Paumanhin, pasensya na. Inaabala ko ba kayo? Sa katunayan, narito ako upang ibalik ang mga susi. Nandito ako para ibalik ang susi ng kotse. Ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko na kaya. Binigyan kita ng isang marangyang kotse, at hindi mo man lang ito gusto. At kung walang merito, hindi siya tumanggap ng sweldo. Ako, hindi rin ako ganoong klaseng tao. Paano ang tungkol dito? Bigyan mo ako ng pabor. Kung magtagumpay ka, nasaan ang marangyang kotse na ito? Isaalang-alang ito ang iyong gantimpala. Ano ang abala ka? Napakasimple nito. Tulungan mo lang akong pumunta doon. Suriin ang Hanhai Real Estate. Gusto kong makabili ng bahay. Si Emeryu Zongshan no isa ay mula sa aming lungsod. Ang pinakamahusay na distrito ng villa. Opisyal na binuksan ang benta kaninang hapon. Ibibigay ko sa akin ang kaklasiko. Pumunta din tayo para sa isang panloob na presyo. Sige, salamat. Masyado kang magalang. Ang paglilingkod sa iyo ay aking tungkulin. Enroy, Yuming, sinabi mo na gusto mo akong ipakilala sa isang malaking kliyente. Bakit hindi pa siya dumating? Kailangan mo bang lumabas ako at batiin ka? Ang napili ng mga tagahanga, Enryukyu, gusto niyang makabili ng bahay. Enryu, bata ka pa talaga at nangangako. At napakagwapo niya. Nasaan ka ba sa high school? Ang walang trabaho na manlalakbay. Kung gayon, dapat ikaw ang iyong sarili. Matagumpay na negosyante. Nabigo ang startup. Ngayon, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng ilang mga bagay. Yumeng. Lanan, gumagawa ka ng isang malaking biro. Pagdadala ng isang walang trabaho na walang tirahan dito upang bumili ng villa. Sinusubukang magpasaya lang sa akin. Bagamat gwapo siya, ngunit hindi ako bumibili doon. Alam mo na, Jia, huwag kang magsalita ng kalokohan. Magaling talaga si Yu. Siya ang aming EA client. Magkano ang ginastos ng EA sa top-up? 50,000 o 100,000? Hindi ganyan si Jia. May tricycle siya, kotse niya. 3 gulong, magdala ka ng isa at sumakay ng 3 gulong. Bumili ka ng villa mula sa akin. Hi Jinky, humingi ka agad ng paumanhin kay Kuya Junjun. Mababa lang ang profile ni Emeryu. Sige, sapat na ang pag-uusap. Pag-aaksaya ng oras. Akala ko binigay mo talaga sa akin. Anong malalaking kliyente ang dinadala mo? Nakasakay sa tricycle at naglakas loob na lumapit. Zongshan no isa ay talagang hindi maswerte na bumili ng villa. Ang mga taong tulad nito ay pumupunta rin sa mga bahay. Pakiramdam ko ay ganoon din ang Zongshan no isa. Hindi ito tumutugma sa aming klase. Hello po sa lahat, wag po kayong mag-alala. Aalisin ko kaagad ang mga taong ganito. Jia, ano ang nangyayari? Ito ang Zongshan no isa. Ang Zongshan no isa na ito ay isang nangungunang pag-unlad ng tirahan sa buong Shanghai. Lumilitaw ang ganitong uri ng basura. Hindi ba't binababa nito ang ating mga pamantayan? Paumanhin, manager. Dinala ito ng kaklasiko. Haharapin ko ito kagad. Sinira mo talaga ako. Ano ang nakatayo ka roon? Bilisan mo at sumakay ka ng tricycle at gumulong ka. Hindi ko alam na galit ang manager namin. Kaya snobbish. Ako ay may kasalanan sa pagsakay sa 3 gulong. Ano ang masama sa pagsakay ni Jia sa tricycle? Hindi ka makakabili ng 3 gulong na bisikleta. Nandito na ang villa mo. Tumahimik ka, Song Yumeng. Siya lang ang nag-iisa na nakabili pa ng villa. Dumiretso na siya sa villa namin. Ni hindi man lang nagkakahalaga ng pag-aayos ng mga basurahan. Para sa kapakanan ng mga kaklasiko. Bilisan mo at ilayo mo na siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Noong una, nais ni Yumeng na ibigay ito sa'yo. Isang biglaang alon ng kayamanan. Ngunit ikaw ay bulat. Anong kalokohan ang sinasabi mo dito? At napakalaking kayamanan. Ito ang Zongshan Villa no isa. Anumang villa ay maaaring bumili ng iyong buhay. Paano mo naman nasubaybayan ang ganyan? Nagsasalita si Emeryon. Humingi ka agad ng paumanhin sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin? Karapat-dapat ba siya rito? Hindi mo na kailangang magsalita pa. Bilisan mo at ilayo mo na siya. Kung hindi, tatawagan ko ang seguridad. Pareho kayong nagtatapon nito. Paumanhin, Emeryu. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ganito ang hitsura nito. Hindi mo ito gawain. Ito ay ang kanilang pag-ugali na parang aso sa iba. Ano ang paghihilik ng maliit na bata? Umalis ka na agad dito. Isa pang bagay. Mag-ingat ka, babasagin ko ang iyong mga paa. Noong una, gusto ko lang makabili ng bahay. Iwasan ang pagkakasangkot ng masigasig na may-ari ng lupa. Paano ako napunta sa isang mangmang na tulad nito? Buntong hininga, maliit na walang puso. Ito ba ay isang plano upang makabili ng isang bahay? Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Ibibigay ko sa'yo. Buntong hininga, bakit ayaw mong ilabas ang galit mo? Lanan, hindi na kailangan. Hindi ko sila sineseryoso. Matigas ang ulo. Ang aking mga tao ay mga taong maaari mo ring isumpa. Ang magandang babae na ito, baka magkamali ka. Ang taong ito, isa lang siyang kaawa-awang loser. Wala man lang siyang kotse. Sino ang nagsasabi na hindi? Sino ang nagsasabi na hindi? Ito ang kotse na binigay ko sa kanya. May karapatan ka bang manatili dito? Ito ay ito. Binigay sa akin ni Yu ang kotse. Ibabalik ko ito sa kanya ngayon. Karapat-dapat siyang manatili dito. Lumalabas na siya ay isang pinapanatiling tao lamang. Hindi yon. Regalo talaga ito kay Emeryu. Sige. Ano ang dapat mong ipaliwanag sa kanya? Paano kung mabuhay ka sa isang babae? May lakas ako para gawin ito. Hindi lamang siya nagbigay ng kotse, binigyan din niya ito ng bahay. I swipe ang iyong card sa iyong pinakamahal na villa. Oh wow, Ate Zhao, sinabi ko na sa'yo, malaki ang gana ko sa pagkain. Hindi ko kayang mabuhay sa isang babae ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang aking kalakasan. Gusto ko lang, patuloy na pagbili ng bahay. Bakit pinipilit akong kumilos? Sa kasamaang palad,
hindi sapat ang lakas ng sistema sa pagkakataong ito. Kung maaari mo itong gawin ng direkta para sa akin, sapat na ang sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian. Congrats sa player. Sa ngayon, ang produkto ay nabuo na. Gumawa ng mga kalakal. Lahat ng villa sa Zhongshan no isa villa development. Sinusubukan ng sistema na sampalin ako sa mukha. Mabilis na pagsakay sa daan. Gusto ko lang ng set. Nagpadala lang sila sa akin ng real estate project kagad. Sa ngayon, tila sa Zhongshan, hindi na kailangang buksan ang numero 1 sa merkado. Itigil ang pag-aalinlangan. Pag-usapan natin kung nabubuhay ka sa isang babae o hindi. Sa araw na ito, tutulungan kita munang ilabas ang iyong galit. Hindi na kailangan. Zhao Ji, enjoy lang sa show. Sa araw na ito, inaani ko ang kanilang itinanim. Wow, matapang talaga yan. Ibigay mo sa amin ang mga kahihinatnan na aming itinanim. Ano ang ipinagmamalaki mo? Sa palagay mo ba ikaw ang aming boss? Talagang alam niya kung paano magpanggap. Sa katunayan, ano ang tungkol sa akin? Hindi ang iyong boss. Ngunit ang Zhongshan no isa ay hindi kailangang magbukas para sa kalakalan. Mag-impake at umalis dito. Sabi mo hindi na kailangang buksan ang merkado. Kaya hindi na kailangang buksan ang merkado. Sino sa palagay mo, hindi mo akalain, dapat ikaw na ang developer ngayon. Hindi na kailangan pang buksan ang merkado. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tama ka, hindi ako ang boss mo. Hindi rin ito isang developer. Okay ka lang ba? Ikaw. Pero kung ako si Zhongshan no isa, paano ang tungkol sa lahat ng mga may-ari ng bahay? Baliw ka ba? Hindi pa nga bubuksan ang development na ito. Paano ka naging may-ari ng bahay? Maliit na mayabang, hindi mo man lang alam kung paano magyabang. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng Zhongshan no isa? Ang halaga nito ay hindi bababa sa ilang 10 bilyon. Hindi ka man lang karapat-dapat na maging aso ng boss namin. Huwag kang magagalit sa kanila. Halika na lang. Dapat sila ang dapat umalis. Ngayon ang buong Zhongshan no isa ay akin na. Akin rin ito. Sabi ko sa Zhongshan no isa ay, kung ano ang sa akin ay sa akin. Ang ebidensya ay nasa loob ng tricycle na ito. Xiaoyu, gusto ko lang na matikman mo ang malambot na bagay. Ngunit wala akong lakas na hayaan kang gawin ito. Sakupin ang buong pag-unlad. Ate Zhao, ang ganda talaga ng ngipin ko. Sa ngayon, nandito lang ako para maghiganti sa'yo. Bibigyan kita ng isang villa para sa'yo. Syempre, hindi ka rin pwedeng iwan. Ito, hindi maganda si Kim Ryu. Balak kong ibalik sa inyo ang kotsing ito. Masyado nang mahalaga ang villa na ito. Hindi ko kayang tanggapin ito. Hindi, talagang naniniwala ka sa kanya. Sinabi ni na totoo yon. Dapat itong totoo. At ang 3 gulong ni Ryu ay hinila nito. Maraming kamangha-manghang bagay. Kahit nahawak natin ito ngayon, ang villa ng Zhongshan no isa, hindi rin ako magtataka. Hoy, tama ka talaga. Ito ang napili ng mga tagahanga, Zhongshan. Ang sertipiko ng pag-aari para sa villa no isa. Ano ang iyong hemfing? Sinabi mo na ang kargamento sa loob ng kotsing ito ay isang bagay. Sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian ng Zhongshan no isa. Kaya kung gayon, ang mga tricycle na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyon. Hoy, pero hindi ako naniniwala. Ano ang dapat kong gawin? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Boss, hindi talaga ako naniniwala. Ang aming villa sa Zhongshan no isa. Ibenta mo siya. Hindi rin niya kayang bayaran ang isang buong set. Eksakto. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa ating Zhongshan no isa? Ang villa ay ang nangungunang distrito ng villa sa Hanhai. Maraming mga elite ang nagmamadali upang gumawa ng mga reserbasyon. Paano niya mabibili ang lahat ng ito ng mag-isa? Hindi masama. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng Red Sun Group, taunang sweldo higit sa 1 milyon. Dito ko lang magagawa ito. Bumili ng isang huling milya na villa. Ano sa palagay niya siya? Sabihin mo na ang lugar na ito ay pag-ari niya. Ako ay isang kilalang tao. Milyon-milyon ang halaga ng lugar na hindi maglakas loob na mag-isip ng malaki. Sa katunayan, may nagsabi na binili nila ang lahat. Ito ay simpleng kalokohan. Lanan, nawala sa kamay. Umalis ka agad sa ilang sandali. Ako na ang bahala sa iba pa para sa'yo. Ate Zhao, hindi ka rin nagtitiwala sa akin. Hindi dahil hindi ko ito mapagkakatiwalaan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Noong una ay ayaw kong patunayan ang anumang bagay. Ate Zhao, hindi ka maniniwala sa akin. Pagkatapos ay kailangan kong patunayan ito sa'yo. Hindi na kailangan, nagtitiwala ako sa'yo. Lahat sila ay nais na makita kang tumawa. Hindi ko hahayaan na gawin mo ito. Hindi nila mapigilan na makita akong tumawa. Maghintay ng ilang sandali. Sila mismo ang nagiging biro. Tornilyo ka. Sinabi rin niya sa amin na magbibiro siya. Anak, samahan kita sa labas. Hindi dahil nagyayabang ka. Hindi mo ba ito patunayan? Pagkatapos ay buksan mo lang ito. Kung ganyan talaga ang sitwasyon. Ang sertipiko ng pag-aari para sa Zhongshan no isa. Lumuhod ako sa lugar na yon at humihingi ng paumanhin sa'yo. Sa sobrang pag-amin mo ng pagkakamali mo. Pagkatapos ay ipagkakaloob ko ang iyong kagustuhan. Well, ito talaga ang sertipiko ng pag-aari. Siyempre tutu, narito ang Zhongshan isa. Lahat ng villa ay may property certificate para kay Ryu. Kaya matagal mo nang binili ang villa na ito. Bakit mo naman ako tinulungan na makahanap ng tao? Kung ipinakita mo lang ang lahat ng ito kanina, hindi na kailangan pang mapahiya sa kanila. Gusto ko lang silang subukan, di ba? Kung hindi ko ito gagawin, paano ko malalaman na sila ay isang grupo ng mga tao na tumitingin sa mga tao gamit ang kanilang sariling mga mata? Kaya ganoon ito. Ito talaga tayo. Sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian ng Zhongshan no isa. Imposible
yan, wala ni isa man sa amin ang nakatanggap ng anumang abiso. Kailan ibinebenta ang bahay na ito? Ang peking ay tiyak na peking. Bilang isang pangulo, alam ko ang pinaka. Darating ang sini namin sa isa wala ni isa man sa kanila ang nagbubukas pa. Paano ito may bebenta? Lenwe, buntong hininga. Lenwe, muntik mo nang linlangin ang maliit na bata. Sa katunayan, ang sertipiko ng pag-aari na ito ay lubos na mahusay na ginawa. Ngunit huwag kalimutan, ako ang manager. Sasabihin ko sa iyo kaagad. Ang aming tagapangulo mula sa Zhongshan no isa. Sa pagtatayo ng villa na ito ay upang mapaglingkuran ang mga high-end na kliyente. Kaya ang sertipiko ng ari-arian na ito, hindi niya kayang mahulog sa iisang tao. Yene, manager ka na. Ang pagiging tunay ng sertipiko ng ari-arian na ito, hindi mo masasabi. Sabi ko fake lang. Paano kayo magiging napakakasuklam-suklam? Ito ang sertipiko ng pag-aari ni Iryu. Naku, peking bagay lang ito. At parang ang tunay na bagay, malaki ang pakialam mo ha. Ipipilit kong punitin ito para ipakita sa'yo. Iryu, paano ka pa rin nakangiti? Lahat ng ito ay pera mo. Kailangan ko lang idagdag ang sertipiko sa kanila. Binibigyan lang nila ako ng pagkakataon. Ipadala ang mga ito sa gustong ipasok tayo ng manager. O dear. Kailan ba illegal ang pagpunit ng mga peking dokumento? Huwag mag-alala. Ilang yuan lang ang babayaran nila. Ako na ang bahala sa pera. Natatakot lang ako na baka hindi mo kayang bayaran ang pagkalugi. Isang peking sertipiko. Nagkukunwari ka pa rin. Sabi ko fake lang. Fake. Ito Zhongshan no is a courtyard. Hindi pa ito binuksan para sa pagbebenta. Paano ito may bebenta? Mabilis na nag-ayos si Wang Tong. Zhongshan no isa may-ari. Batiin natin sila. Ano ang ibig mong sabihin? Zhongshan no is a courtyard ay binili. Na pala, in na Yusay. Oh, Mario, hindi ko inasahan na nandito ka rin. Bulag ako sa katotohanan. Ali, ayusin muna natin. Pag-usapan natin kung ano ang nasa ating harapan. Binili ko ito pero, lahat ng mga villa sa Zhongshan no isa. Ngayon ay napunit na ang aking sertipiko ng ari-arian. Paano talaga siya yon? Liu, magpahinga ka na lang. Haharapin ko ito kagad. Lanan, ang bagay na ito ay tiyak na magiging sayo. Isang kasiya siyang tugon. Lanan, sino ang gumawa ng lahat ng ito? Wang Tong, ano ba talaga ang nangyayari? Pangulong Li, ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam ang tungkol doon. Binili ni Emade ang lahat ng ito. Ano ang sinabi mo? Ang lahat ng ito ay iyong ginagawa. Hindi. Pinunit ko ang isang piraso. Ang lahat ng natitira ay napunit sa kanya. Ang babaeng ito. Tumingin sa mga taong may mga mata ng aso. Kung hindi lang siya nag-aaway ni Mu, hindi ko rin kayang gawin ang isang bagay na kalokohan. Wang Tong, nahihiya ka ba? Kung hindi mo nais na palayasin si Rain, paano ko siya masasaktan? Sapat na, kahit sino pa ito. Naiinis si Mu. Kailangan mong magbayad ng presyo, seguridad. Dinala niya ang dalawa sa opisina. Ilabas ang isa pang anunsyo sa industriya. Ilagay ang mga ito sa blacklist ng industriya. Mu, kontento ka na ba sa paraan ng paghawak mo nito? Ngunit hindi Lizong, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung nasaktan mo ako, baka may pagkakataon ka pa. Naiinis si Mu, wala kang pagkakataong. Yumeng, kailangan mo akong iligtas. Tulungan niyo po ako sa pagbibigay ng magandang salita para kay Mu. Tayo ay magkaibigan, hindi mo ako kayang tumanggi. Matagal ko nang sinabi sa'yo, kapag pinagtatawanan mo si Rain, bakit hindi mo isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan? Lanan, hilahin silang dalawa pababa. Buyu, pakiusap ay save ako. Hindi ko kayang mawala ng trabahong ito. Yumeng, matalik na magkaibigan tayo. Hindi mo ako kayang tratuhin ng ganito. Lumipat ka ba dito ngayon? Lumipat sa ibang lugar. I-pack up ang No 2 at No 3 para sa akin. Ibibigay ko na lang sa dalawang babaeng ito. Okay. Hindi ko inasahan na ganoon kakagaling. Dahil ayaw mong kainin ang malambot na kagat na ito, kakainin ko na lang yan, ate. Anong kasalanan? Noong una ay inilaan ito para maiwasan ang may-ari ng lupa. Hindi ko inasahan na ngayon ay papayagan nila ang isang lobo na pumasok. Hindi, Mu. Plano ko nang ibalik sa inyo ang kotsing ito. Kahit anong mangyari, hindi ko kayang kunin ang bahay na ito. Oh, panatilihin mo lang ito. Hindi ako nagkukulang sa mga bagay na ito. Ngunit, hey. Hoy. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon. Liu, pasensya na po. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin at kailangan ko munang bumalik. Lanan, ano ang nangyayari? Sabi ni Papa sa'yo. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na may malubhang sakit si Lolo. Hindi pa rin siya bumabalik. Hintayin mo siyang bumalik. Pinilit namin siyang pumirma. Kasunduan sa pagtanggi sa mana ng ari-arian. Kung tumanggi siyang pumirma, hindi namin dadalhin si Lolo sa ospital. Hindi masama. Magandang ideya yan. Kahit ilang taon na siyang sumama sa lolo mo. At the end of the day, inampon na siya. Ako ang panganay na anak. Pero hindi ko inaasahan yon. Sinabi mo na ang matandang lalaki na ito ay talagang lahat ng mga kultural na relikya at antigong. Ibinigay niya ito sa babaeng yon. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin dahil wala akong pusong. Lolo. Ano ang iyong ginagawa? Alam mo pa rin na babalik ka na. Akala ko Lolo, ni hindi ka man lang nag-aalala sa iyong karamdaman. Halika na, dadalhin ko si Lolo sa ospital. Gusto kong dalhin si Lolo sa ospital. Simple lang iyon. Hanggat pumirma ka ng kasunduan na talikuran ng mana, dalhin natin si Lolo sa ospital. Yumeng, laging malapit sa iyo si Lolo. Hindi mo ito gagawin para lamang dito. Manahin ang mana na ito. Lubos na binabaliwala si Lolo.
Ginagawa ninyo ito para kay Lolo. Mag-iwan ka sa akin ng isang bagay. Hindi niya pinansin si Lolo. Tao ka pa ba? Paano magsasalita ang isang matapang na batang babae? Kung hindi dahil sa lolo mo, lahat ng bagay ay sayo. Ganito ba talaga tayo walang puso? Sasabihin ko sayo. Huwag kalimutan. Ikaw ay pinagtibay. Ito ang kasunduan. Pinirmahan mo ito. Agad naming dinala si Lolo sa ospital. Lene. Ang apoy ay nasa libo-libo. Lene. O mahal. Sa pagkakataong ito, ang paghinto dito ay masyadong ligtas. Tunay na karapat dapat na tawaging counterattack brand tricycle. Sa maikling panahon, ilang daang milyon ang naipon ko. Mayroon ding mga pag-unlad ng real estate. Hindi mabilang na mga marangyang karwahe. Hindi ko lang alam sa pagkakataong ito. Ano pa ang gagawin? Congrats sa player. Ngayon, automatikong nabuo ang mga tricycle. Mangyaring suriin at kolektahin ang mga ito. Magsalita tungkol sa Diablo, at ang Diablo ay lilitaw. Gusto kong makita kung ano ang gagawin. Congrats sa player. Ang batch ngayon ay binubuo ng 100 halaman na higit sa 100 taong gulang. Ginseng at ang super banal na mana ng doktor. Kailangan lang ng mga manlalaro na kunin ito. Maaaring i-download ang mga medical na libro. Bakit sila nagpadala ng isang bagay? Wow, ito ay talagang isang sistema. Gamit ang kasanayang medikal na ito at ang ginseng na ito, nangangahulugan ito na narito ang namamatay na tao. Maaari ko rin siyang iligtas gamit ang aking sariling mga kamay. Lene, buntong hininga. Ryu. Ano ba ang problema, Yumeng? Gusto ko lang po sanang humingi ng pabor sa inyo. Kung wala kang oras, hindi mahalaga, tatanungin ko ang iba. May oras ako. Ano ang nangyayari? Paano ka nakikinig sa tunog? Napakalungkot ng babaeng ito. Sa katunayan, naawa ako sa kanya. Baka naman nahulog na ako sa kanya. Ano ang eksaktong nangyari? Ryu, ang lolo ko ay may malubhang sakit. Sinabi ng doktor na wala nang natitirang lunas. Sinabi niya na gusto niyang makita akong may mapagkakatiwalaan. Naku, gusto mong magpanggap akong girlfriend mo. Lanan, may hinila akong maganda sa tricycle ko. Tiyak na sorpresahin ka nito. Lolo, tingnan mo. Natagpuan ko ang taong mapagkakatiwalaan ko. Ang pangalan niya ay Yukin. Siya ay kamangha-mangha. Tiyak na poprotektahan niya ako. Ito ay isang kakulangan sa puso Meridian. Papalapit na ang deadline. Ang pag-iwan sa kanya sa ospital ay talagang hindi niya mailigtas. Ngunit para sa akin, madali lang. Ano ang masamang kapalaran? Ito ba ay isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga tao? Para saan ka dito? Ano ang ginagawa mo dito? Siyempre, upang makita si Lolo sa kanyang huling paglalakbay, hindi mamamatay si Lolo. Paano ko ba kukunin ang iniwan niya? Alam mo, talagang matiis ni Lolo ang kaunti. Talagang nanatili siya hanggang ngayon. Hindi siya mukhang mabuting tao. Umalis ka na rito ngayon. Song Yumeng, naglakas loob ka pa rin kumilos ng mayabang sa akin dito. Ang lumang bagay na yon ay ginamit upang protektahan ka. Ngayon, kahit siya mismo ay hindi na niya ito kayang harapin. Ano ang karapatan mong sabihin pa? Sinisigaw nila ako. Ngayon ay malapit na siyang mamatay. Nasa akin rin ang mga gamit. Ano pa ang maaaring maprotektahan ka? Ako, napakalaking buhay na tao na nakatayo roon. Hindi mo ito makikita sa harap mo. Si Song Yumeng ang girlfriend ko ngayon. Hinalikan mo siya sa harap ko. Hindi ba't hindi makatwiran yan? Sino sa palagay mo? Hinihintay na lang namin ang pagkamatay ni Lolo. Minana ang ari-arian ng pamilya. Sinasabi mo na, tao ka pa ba? Laging nasa probinsya ang matandang ito. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya, ang maliit na bagay na yon sa aking kamay. Sino ang magbabalik sa kanya? Kung hindi namin siya ibinalik, tangkilikin ang kaligayahan dito. Matagal na siyang patay. Sa katunayan, nais niyang ipaubaya sa iyo ang lahat. Bakit nga ba ikaw ang may karapatang mag-alaga ng isang anak na babae? Ang kabayaran ni Lolo sa demolisyon ay sa'yo. Kinuha niya ito at bumili ng bahay sa lungsod. Nakatira kami ng lolo ko sa probinsya. Hindi ka pa nakakadalaw ni Lolo kahit minsan sa loob ng ilang taon. Ginagawa mo pa rin ito para kay Lolo ngayon. Ang natitira pa ay ang pag-asa sa kanyang kamatayan. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Ano ang paghihiganti? Tulad mo, ilang libong yuan sa isang buwan. Parang hayop na pabigat para sa iba. Iyan ang kahulugan ng paghihiganti. Huwag kang magmadali o magalit. Hawakan ang galit na ito sa ngayon. Mag-post tayo ng magkasama mamaya. Ano ang ibig mong sabihin? Nangangahulugan ito na ito ay sayo. Hindi magtatagumpay ang mapanlinlang na plano. Ngayong araw na ito, narito ako. Hindi mamamatay ang matandang lalaki. Nais kong mabuhay siya ng mahabang buhay. Lu, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Lanan, pupunta ako
ko ngayong araw na ito, dumating siya ng handa. Song Yumeng, hindi ka maniniwala sa anumang kalokohan, hindi ba? Tumigil na ang mga doktor sa paggamot. Hindi ka maniniwala sa kanya. Baka makabalik ako sa buhay. Naniniwala ka ba talaga dyan? Ang bata ay maaaring buhayin ang mga patay. Alam kong maganda ang ibig mong sabihin. Ngunit huwag mo nang sabihin ang mga bagay na tulad nito. Dadalhin kita dito. Ngayon, wala na akong pinagsisisihan. Kahit hindi ka man lang naniniwala sa akin. Kaya wala akong choice kundi kumilos ng personal. Ang dakilang opisyal at dakilang. Tulungan mo akong maghanda ng ilang pilak na karayom. Nais mong gamitin ang acupuncture upang iligtas ang isang tao. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Maliban kung ang isang Master National Medicine Doctor ay pumapasok. Kung hindi, impossible. Maghintay ng ilang sandali. Hintayin mo akong bumalik. And I swear to you na sulit naman ang ibabayad nyo. Upang makuha ni Lolo na hawakan ang ginseng na ito sa kanyang bibig. Itay, isang siglo ng ginseng. Saan mo nakuha ang ginseng na ito? Ang ganitong uri ng kalidad, hindi bababa sa isang sulyap ay nagpapakita na ito ay higit sa 100 taong gulang. Ito ay walang katumbas na halaga. Halika, hayaan mo na lang ang matanda na hawakan ito sa kanyang bibig. Wow, ang ganda talaga ni Kuya Germs. Hindi ko kayang tanggapin ito. Ito ay masyadong mahalaga. Hindi mo na nais na iligtas ang matandang lalaki. Ako, gusto kong isave ito, ngunit ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko kayang bayaran ito. Hindi ko hiniling na ibalik mo ito. Hindi mo talaga ito magagawa. Maging katulong ko lang. Masyado akong maraming gamit. Marami pang lugar na dapat asikasuhin sa hinaharap. Okay. Halika, bilisan mo itong hawakan sa iyong bibig para sa matandang lalaki. Totoo ba talaga ang batang ito? Maaari siyang iligtas kapag nagising siya at nagbago ang kanyang kalooban. Hindi ba't walang kabuluhan ang ating mga pagsisika? Buntong hininga, ano ang iyong ginagawa? Sino ang nagsabi sa iyo na hawakan mo ang aking ama? Kung kaya mo siyang iligtas, hindi kita pababayaan. Miyembro ng iyong kapamilya. Ano ang ibig sabihin nito? Umaasa ka na mamatay ang tatay mo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako ay higit sa lahat masyadong nababalisa. Pasensya na kung mali ang sinabi, hehehe. Si tatay ay si Song Yumeng ang nag-aalaga nito. Pinilit ng lalaking ito na gamutin ang sakit ng kanyang lolo. Song Yumeng, ikaw ligaw na babae. Sa katunayan, nakipagtulungan sila sa mga tagalabas para saktan ang matandang lalaki. Hintayin mo lang at tingnan kung hindi kita matalo hanggang sa mamatay. Sapat na. Ikaw, lolo. Sa katunayan, ayos ka. Umaasa ka na mamatay ako ng mas maaga. Maganda ang plano mo. Ginagamit ako para pilitin si Yumeng na isuko ang mana. Hintayin mo na lang akong mamatay. Alisin mo ang mga gamit ko. Iyan anong awa? May mga mata ang langit. Hindi ako namatay. Natagpuan ako ni Yumeng na isang mabuting manugang. Pinagaling niya ako. Ama, tingnan mo ang sinasabi mo. Paano ko asahan na okay ka na? Nag-aalala talaga ako sa'yo dahil okay ka na. Tapos makapagpahinga na ako, hehehe. Itigil ang pagkukunwari. Kahit na ako ay may malubhang sakit dati, ngunit malinaw ang aking isipan, naririnig ko ang lahat ng sinabi mo. Dahil nabubuhay pa ako ngayon. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yon. Banayad na ulan, iniligtas mo ako. Wala akong dapat ipagpasalamat sa'yo. Pero may mga lumang gamit pa ako sa bahay. Ibibigay ko ito sa'yo, tulad ng aking pasasalamat sa'yo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga hindi inaasahang tabumpay. Nag-aalala siya na baka hindi makatiis si Yumeng. Binubuli ng buong pamilya na ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto mong ibigay ito sa akin. Salamat po, matandang guro. Hindi ito pinahihintulutan. Ama, ako ang iyong anak. Paano mo maisasama-sama ang mga bagay-bagay? Ibigay ito sa isang dayuhan. Itay, tayo ay pamilya. Paano mo maisasama-sama ang mga bagay-bagay? Ibinibigay nila ito sa mga dayuhan na ito. Lene, noong ninakaw mo ang kabayaran sa demolisyon, lumipat ang buong pamilya sa bayan. Nang maiwan kami ni Yumeng sa probinsya. Bakit hindi natin sabihin na pamilya tayo? Sinusubukan mong makamit ang mga bagay na ito. Hindi nila ako pinayagan at hindi ako nagpatingin sa doktor. Nang pilitin si Yumeng na isuko ang kanyang mga karapatan sa mana. Bakit hindi natin sabihin na pamilya tayo? Ganyan talaga. Tinanong ko kung ano ang dapat kong gawin bago. Binuksan niya ang kanyang bibig sa pag-asang mamatay ang matanda. Kaya't ito ay isang grupo ng mga walang utang na loob na mga kaawa-awang. Lahat ng ito ay dahil dinala mo siya rito. Nasira ang lahat ng plano ko. Hahabulin kita hanggang sa mamatay. Kung taglay mo ang kasanayan na yon, dapat pag-isipan mo muna ito. Paano ko ito ipapapaliwanag sa pulisya? Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman akong nilalabag na batas. Ako ang tumawag ng pulis. Ginawa mo ito para sa mga gamit ni Lolo. Hindi ito pinansin ni Lolo Ki. Halos mapatay niya ito. Ako ang magbabayad sa'yo. Song Yumeng, ikaw ligaw na babae. Hindi ka nagpapasalamat. Pinalaki ka namin sa lahat ng paraan na ito. Okay lang kung may mga reklamo ka. Kaya paano kung mabuhay tayo ng mas mahusay? Ikaw maliit na bata. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis at arestuhin ang iyong ama. Tao ka pa ba? Karapat-dapat ka nito. Minamaltrato mo ako. Hayaan mo akong kumita ng pera para suportahan ka. Tiniis ko na ang lahat ng iyon. Anuman ang kapalaran ni Lolo upang makamit ang iyong mga layunin. Hindi kita patatawarin. Maghintay ka na lang.
Hindi ko inasahan na ganito ang panig mo. Ayoko lang na mabuli nila si Lolo. Tama ang ginawa mo. Maaari silang gumawa ng isang bagay na tulad nito. Hindi ko talaga kayo nakasama. Itinuturing sila ni Lolo bilang pamilya. Pinagsama-sama lang nila kayong lahat bilang isang kasangkapan para sa negosasyon. Ngayon ay ang kaparusahan. Binabati kita sa manlalaro sa paggamit ng triple artifact para iligtas ang isang tao. Kumuha ng pansamantalang pagkakataon sa produkto ng isang beses. Sa puntong ito, lilitaw ang mga gantimpala. Ngunit hindi ko pa rin naproseso ang huling gantimpala ng kotse. Sir, humihingi ako ng paumanhin sa aking nakaraang kamangmangan. Yenenan, hindi na kailangan pang humingi ng paumanhin. Pagkatapos ng lahat, wala ka ring siglong gulang na ginseng. Kahit na gusto mo siyang iligtas, hindi mo magagawa. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Handa ka na bang pakawalan? Ibenta sa amin ang natitirang ginseng. Magkano ang handa mong mag-alok? Ang siglong gulang na ginseng na ito ay walang katumbas na halaga, ngunit mahirap hanapin. Hindi ko rin alam ang presyo. Alam ko, ang Hanhai Group Auction House noon, isang siglong gulang na halaman ng ginseng ang minsang na auction. Noong panahong iyon, ang mga maharlika at maharlika ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Ang presyo sa oras na iyon ay 12 milyong yuan. Magiging napakahalaga ko. Ang isang planta ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Tapos may isang buong tricycle ako ng ginseng. Hindi ba't lalampas sa 1 bilyon ang halagang ito? Hindi ko lang alam ito. Kakayanin ba ito ng ospital? Sigurado. Maaari naming tanggapin ang presyo na ito. Hanggat handa ang lalaking ito na ibinebenta sa atin ang halaman ng ginseng na ito. Handa tayong magbayad ng 12 milyon. Napakaganda ng presyo ni MU. Hindi ito pinahihintulutan. Hoy, ang isang ito ay para sa'yo. Sabi ko nga, hayaan mo na. Mahaba ang buhay ng matanda. Dapat ay nakalaan para sa kanya ang isang ito. Ibigay mo sa kanya. Syempre, mula nang sabihin ko, alis na tayo. Mahaba ang buhay ng matanda. Ang halaman ng ginseng na ito. Syempre, ito ay para sa matandang guro. Hindi iyon gagawin. Ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko na kaya. MRU, iyon ay 12 milyon. Hindi natin ito kayang tanggapin. Huwag kang mag-alala, marami akong mga bagay na ito. Hindi mo kailangang mag-alala. MRU, hindi ka pa nag-ikot ng 1 o 3, di ba? Nga pala, 13 rounds pa ang nakuha ko. Lenwe. Lahat ng ito ay isang siglo gulang na ginseng. Ngayon ko lang naranasan yun sa buong buhay ko. Nakita ko na ang napakaraming tao sa ginseng. LU, napakahalagang bagay. Gumamit na lang ng tricycle para hilahin ito. Paano kung may masamang intensyon ang mga tao tungkol dito? Ilipat lamang ang halaga na gusto mo. Kung gusto mo ng higit pa, pwede ko pa kayong bigyan ng discount. Sobra lang iyan. Hindi ko kayang magdesisyon. Makikipag-ugnayan agad ako sa direktor namin. Buntong hininga. Napakaraming siglong gulang na ginseng. Paano ito posible? Napakaraming siglong gulang na ginseng. Paano ito posible? Lahat ng ito ay mga bagay na nakolekta ko noon. Ewan ko ba kung kakainin ito ni Director Wang. Totoo ang lahat. Ang bawat halaman ay may mahusay na kalidad. Lahat ng ito ay isang siglo gulang na ligaw na ginseng. Napakaraming ginseng. Hindi ko talaga ito kayang kainin ng mag-isa. Maaari ba akong makipag-ugnay sa isang kaibigan? Syempre kaya mo. Hoy, pakiusap. Buntong hininga. Tulad ng mahalagang bundok ginseng, iwanan mo na lang dito. Hindi ba't pag-aaksaya ito ng mga mapagkukunan? Tama yan. Sobra na yan. Napakahalagang ginseng. Paano mo gagamitin ang isang 3-wheeler upang hilahin ito? Masyado bang mabigat para sa akin na gumamit ng 3 gulong para hilahin ang ginseng? Lahat kayo ay hindi naunawaan. Ang 3-wheeler na ito, pambihirang, at ang mga bagay na hinila ko kamakailan. Ang lahat ng mga ito ay napakahalaga ng lampas sa sukat. Hinila ng tricycle ni EU ang isang kariton na puno ng mga gintong brick. Hinila ang isang truck na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga susi ng marangyang kotse at pagpaparehistro ng sasakyan. Hinila pa niya si Zongshan no isa, ang sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian para sa buong pag-unlad. Kaya't naghatid sila ng isang buong kariton ng ginseng. Wala namang seryosong bagay. Gusto ko lang ito. Ang tricycle na ito, napakaganda ng kotseng ito. Komprehensibong pag-ilaw. Ito ay talagang nababagay sa aking ugali. Sapat na yan. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga ginseng na ito sa halik. Kailangan ko pa ring maghatid ng mga kalakal bukas. Sa araw na ito, kailangan kong harapin ito. At paano kung hindi mo pa rin ito makuha? Isang bagay na hindi ka panipaniwala, di ba? Hindi rin ako sigurado. Anyway, ngayon ay may ganyang panahon. Mga pagkakataon para sa mga pasadyang produkto. Ano ang eksaktong dapat itong makabuo? Depende sa kung ano ang kailangan ko. Hoy, lahat. Pinag-isipan mo na ba ito? Ang aking Hanhai New ay mag-ingat ng 30 halaman. Kailangan din ng ating People's Hospital ang 30 planta. 60 halaman ang binibilang-bilang 10 milyon bawat halaman. Makakakuha ako ng 600 milyon. Hindi ba't ito ay tulad ng pag-alis sa lugar? Sige, sumama kayo sa akin. Butler Miss Yumeng, pakiconnect na lang. Ang pera ay direktang inilipat sa card na ito. Ipaubaya ko ito sa'yo dito. Magpahinga, Xinyo. Tiyak na gagawin ko ito. Aalis na ako ngayon. Xiaoyu, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na akong isa. Narito na ang pagkakataon. Ito ang koleksyon ng aking buhay. Sana ay tanggapin mo ito. MRU, ito ang panghabang buhay na koleksyon ng aking lolo. Kahit na hindi ka interesado. Ngunit sana ay tanggapin mo ito. Kung ikukumpara kay lolo, ang mga bagay na ito, lahat ng ito ay walang kabuluhan.
Maaari kong ipagawa kay Saner ang isang buong cartload ng mga antigong bagay. Sa ganitong paraan, maaari niyang tanggihan ang Old Master Song. Maaari rin itong magdulot ng malaking halaga. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. O hindi, Xiaoyu. Huwag humingi ng paumanhin. Narinig kong sinabi ni Yumeng, lumipat ka lang dito. Nakikita ko na medyo bakante rin ang lugar mo. Ang mga bagay na ito ay para lamang sa ngayon. Iwanan ang mga dekorasyon dito. Makakasiguro din ako. Pare, hindi ko talaga kailangan ang mga bagay na ito. Kahapon, nag-round ako ng 3 rounds. Sa ngayon, nag-isip pa rin ako kung paano ito haharapin. Isa pang pag-ikot ng 1 o 3. Sabi mo totoo. Kung hindi ka maniniwala sa akin, dadalhin kita para makita ito. O mahal. Ito ay si Sankay. Oh, napakahalaga nito. Ito ay John Kiln. Ito ay John Kiln. Ito. Yan ang Pinoy, Walang katumbas na halaga. Walang katumbas na halaga. Kung ikukumpara sa mga bagay na ito, medyo malaki lang ang koleksyon ko. Nakakainis lang panoorin, haha. Tama si Lolo. Ang mga lumang bagay na ito ay kawili-wili. Huwag magalit. Ano ang dapat magalit? Nagustuhan ito ng matanda. Maaari mong hayaan siyang ibalik ang dalawa. Hindi. Malaki ang utang namin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Kung gayon, dapat ikaw ang aking kasambahay ng wasto. Bayaran mo na lang ang utang ko. Hayaan mo akong ipaalam sa iyong bank manager. Tiyak na sumang-ayon siya. Okay, Lenwe. Speaking of your bank manager. Tinawag niya ito. Hoy, hindi, MRU, tulungan mo. MRU, narito ang sitwasyon. Dito ako dumalo sa isang charity auction. Kilala ko si MRU, mahilig ka sa pagkolekta. Hindi ko lang alam kung mapadali ko ang mga bagay-bagay. Auction. Ang aming Hanhai Auction House. Isinasagawa ito 1 beses sa 1 taon. Dadalo ang lahat ng mga kilalang tao sa lungsod. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon. Bagamat araw-araw siyang kumikita ng kayamanan salamat sa sistema. Sa totoo lang, kailangan mo pa ring magkaroon ng sarili mong karera. Ito ay mas maaasahan. Zhang Xingzhang. Gusto ko ring dumalo sa auction na ito. Hindi ko alam kung gumagana ito. Oh, napakaganda nito. Tumawag ako dahil gusto ko. Inanyayahan ko si MU na sumama sa kanya. Pagdating sa mga item na may kinalaman sa pag-aaral. MU, ikaw na mismo ang maghanda. Walang problema. Yumeng, maghanda ka na. Samahan mo ako sa auction. Dapat ito ang lugar. Galing dito si MRU. Ito ang lugar ng auction. Ngunit narinig ko ang tungkol sa pagpunta dito. Kailangan mong pumasa sa pag-verify ng kapital. Kailangan mo ng isang tao na magre-rekomenda sa'yo. Wala namang sinabi ang pangulo ng bangko tungkol dito. Hindi ko rin alam. Halika na, kayong mga bank managers, malamang kayong lahat. Inayos na ito. Dapat sapat na ang isang ito. Teka, para saan ka nakatayo doon? Iniipon ko ito para panoorin ang tricycle. Ano ang kawili-wili tungkol sa sirang 3-wheeler na ito? Hindi maganda si Kimryu. Ang lumang kotse na ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Kailangan kong panoorin ng mabuti. Totoo yan. Ngunit ang aming sirang 3 round na laro ay dapat na. Walang sinuman ang nag-iisip na mayroong anumang bagay na mahalaga. Mas komportable pa rin ako sa panonood nito. Ano ang iyong ginagawa? Pagsakay sa sirang 3-wheeler na ito para hilahin ang kariton. Bakit naiwan ang basura dito? Naririnig mo yan, di ba? Maging ang security guard ay nagsabi na nandito na kami. Ito ay tulad ng isang sirang 3 gulong na naghahatid ng isang kariton ng basura. Wala talagang nagmamalasakit. Iyon ang kanyang snobbishness. Ngunit kung makatagpo ka ng Xinhuai, kumusta naman ang mga may masamang intensyon? Mas mabuti pang panoorin ko ng mabuti. Kung tutuusin, ito ang aking trabaho. Ibigay natin ang tricycle sa security. Binabantayan lang ito ni Kuya, di ba? Kapag nanonood sila, walang mangyayari. Lanan, naku, nakakabahala ito. Ipaubaya ko sa iyo ang 3 gulong na ito. Lenwe, buntong hininga. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig kong sabihin? Sumakay sa sirang tricycle na ito dito. Hindi mo man lang alam kung nasaan ito. Ito ba ang dapat niyong puntahan matapos masira ang 3 round? Paano ka makakakilos ng ganito? Ganyan talaga ako. Dumating na ang isang kilalang tao. Siyempre, maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Ngunit sino sa palagay mo ikaw? Pagsakay sa sirang 3 gulong na ito, gusto rin niyang tratuhin ko siya ng maayos. Karapat-dapat ka pa ba? Nandito rin kami para dumalo sa auction. Ano ang karapatan mong tratuhin kami ng ganito? Kayo lang. Hindi ka ba tumingin? Sila ang mga taong dumalo sa auction. Sino sa kanila ang hindi kilalang tao? Napakaraming kakilala. Ano ang biro? Kung kilala mo ang isa sa kanila,
Hindi ka naman magsakay ng sirang tricycle na ganyan, di ba? Iyon ang mababang susi ni Emeryu. Kahit na dumating ang mga taong ito, ipinakita rin niya ang lubos na paggalang kay Emeryu. Lahat ng iyon ay malalaking shot sa malawak na hanhay. Igagalang nila ang batang ito. Hindi na banggitin kung magagawa lang ng batang ito. Kilalanin ang isa sa kanila. Dito na lang ako tatayo at ibibigay ko. Panoorin ang 3 pag-ikot sa isang araw. Okay, bulag ang iyong mga mata. Paano ka maglakas loob na ipagwalang galang si Emeryu? Gusto mong ipakita kay Emeryu ang isang tricycle ng napakasama. Pagkatapos ay tumayo ka lang dito at gawin ito. O anyway, Emeryu, kahit na ang security guard ay nakatingin dito. Napakaraming mga antigong bagay ang inilalagay doon. Hindi iyon tama. Howyu, huwag kang mag-alala. Ang pera mula sa mga item sa auction, bagamat ito ay ibibigay. Ngunit gagawin natin, eksakto ang tamang bagay na ilipat sa'yo. Emeryu, hindi ko rin hahayaan na mawalan ka ng pag-asa. Napag-alaman na ang mga nalikom sa auction ay dapat na donasyon. Mula ng Italy ang tricycle. Masyado na akong nakukuha. Ito ang perpektong pagkakataon para mag-donate. Marahil ay makakatulong ito sa mas maraming tao na maibalik ang mga bagay-bagay. Ang bawat tao ay maaaring magbigay ng hanggang sa ilang mga lot sa karamihan. LU, walang limitasyon sa bagay na ito. Bawat isa sa inyo ay pumipili ng isa. Ang natitira ay akin. Ang lahat ng mga auction ay gaganapin sa ilalim ng pagkukunwari ng isang buong auction. Kumusta naman ang mga nalikom sa auction? Tulungan mo lang akong ibigay ito. Sir, seryoso ka ba? Kahit na ang mga lot na ito ay napakakaraniwan, daan-daang libo pa rin ang halaga nito. Marami sa mga ito ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Okay lang, ako na ngayon. Hindi na ako interesado sa pagkolekta nito. Kung pwede lang sana akong mag-donate sa mga nangangailangan. Magandang gawa rin yan. Ryu, Lanan, hindi ba sobra? Bakit ayaw mong maging butler ngayon? Gusto kong maging kasambahay. Napakabait ni Ryu. Hindi tayo basta-basta makatayo at walang magagawa. Lanan, aalisin na natin ang mga ito. Subukang magbenta ng maraming mga item hanggat maaari. Sige, kunin na natin ang mga gamit at umalis na tayo. Sige, umakyat ka muna. Hahayaan ko ang mga tao na gawin ang mga bagay dito. Kunin ito at ibigay sa mga organizer. Sige, alis na tayo. Lanan, sa panahon ngayon, ang mga mayayaman ay napakababa ng susi. Napakaraming malalaking pangalan ang kilala niya. Ang ibig sabihin ng pagdadala ng kariton ng mga antigong sasakyan ay pagsakay sa tricycle. Mas mahalaga ba ang 3 gulong na ito kaysa sa marangyang kotseng iyon? Sana, sa pagkakataong ito ay makaakit sila ng puhunan. Kung hindi, ang krisis na ito ay maaaring maging mahirap talagang makayanan. Si Xiaoyu ay lubos na may kakayahang. Gusto ko lang siya. Pamumuhay sa akin. Paano ako maaaring magmakaawa sa kanya? Hindi ito sa harap ko. Isang mapagmataas na malamig na kagandahan, ha? Paano ito natapos ng ganito? Kung nandito ka ngayon para makita akong magbibiro, masyado kang nagdiriwang ng maaga. Tama ba yun? Gusto mo lang mapakinabangan. Nag-invest ka ba ngayong gabi? Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Narito ako. Tingnan natin kung sino ang hindi maglakas loob na ibigay ito. Hinaharap ng ating Chen Group ang sitwasyon. Sino ang nangangahas na tulungan ka? Hindi lang nila kayang makasama ang pamilya ko, Chen. Ikaw, Lene, sinabi ko na ito dati. Hindi mo ito maiiwasan. Umaasa ka lang dito. Nagmamay-ari siya ng isang beauty salon. Paano ka maglakas loob na huwag pansinin ako? Pagkatapos ay ibababa ko ito. Lene, naghihintay kami. Naghihintay na kumatok ka at nagmamakaawa sa akin. Lene. Lanan. Pakiusap. Siguro nagkamali siya. Paano siya magiging ganito? Gaano karaming mga malalaking pangalan ang nakapalibot sa kanila? Maryu, lahat ng bagay ay naayos na. Gayunman, ang iyong kapalaran ay napakarami at lubhang mahalaga, kaya't nasa iyo na kami. Binuksan ang listahan ng auction. Naka-schedule pagkatapos ng auction na ito. Lanan, Maryu, ito ay isang walang uliran karangalan. Isang charity auction sa Extreme Auction House. Mahigit 1 dekada na ito. Muli na naman ang huling pagbaril. Ang napili ng mga tagahanga, 10 years ago. Mas mataas lang ang auction items nila noong panahong iyon. Umabot lamang ito sa mahigit 20 milyon. Hindi kasing ganda ni Emeryu. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Gusto ko lang gumawa ng mabuti. Siyempre, ang pangunahing layunin ay upang linisin ang karwahe. Kung hindi, maantala nito ang susunod kong boss. Kumusta naman ang output ng mga kalakal? Lanan. Bakit dumating ang may-ari? Baka naman siya ang nag-aalaga sa akin. Siguradong sumunod sa kanya ang kanyang katawan. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aming mga limitasyon. Ang charity auction sa auction house. Bago magsimula ang auction, maaari tayong mauna sa oras. Narito ang ilang balita para sa lahat. Ngayon, si Chen Xiao mula sa Chen Group. Maging personal dito sa aming site. Ang auction na ito, nagbibigay ng halaga si Major General Chen. Isang solong antigo na nagkakahalaga ng 10 milyon upang ipahayag ang pasasalamat. Batiin natin si Ewan Chen na may palakpakan. Lanan, tulad ng alam ng lahat. Ang aming pamilya Chen ay palaging nagkukumpara. Masigasig sa pamumuhunan sa kawanggawa. Maaari mong sabihin na kung wala ang aming pamilya Chen, ni hindi man lang maigagap ang auction na ito. Tama si Chen Xiao. Kung hindi dahil kay Madam Chen, maaari ba tayong umupo dito ngayon? Kanan?
Tama yan, last time, ginawa ito ng pamilya Chen. Suportahan ang mga layunin ng kawanggawa. Direktang naglagay siya ng malaking halaga ng 20 milyon. Isang solong laro ang ginanap sa Shenzhen. Ito ay kahit na mas kagalang-galang. Mas maganda kung ganito ang pag-isip mo dahil alam ng lahat ang kahalagahan ng pamilya Chen. Nais kong humingi ng kaunting pabor sa lahat. Hindi masyadong marami, di ba? Sir Chen, ano po ba ang pinag-uusapan nyo? Hanggat ikaw ay nagtatanong, paano tayo maglakas loob na hindi siya iginagalang? Young Master Chen, ibigay mo na lang ang mga utos. Nakita mo ba ang babaeng yon? Siya ang may-ari ng Roxin Medical Aesthetics Clinic. Ngunit ngayon, ang kanyang institusyon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang aking kahilingan ay, sino ang nangangahas na tulungan siya? Sila ang mga kaaway ng ating grupo ng mga Pilipino. LU, masyado nang malayo si Chen Bing. Binubuli si Miss Zhao ng ganito. Ano ang nangyayari? Si MU ay nasa itaas na bilog ng Hanhai. Hindi naman talaga ito lihim. Interesado si Jinky sa babaeng ito. Ilang beses niya itong hinabol, matapos tanggihan, kaya't sinubukan niyang alisin ang kanyang kumpanya sa negosyo. Pagkatapos ay ibigay ito sa kanya. Bastardo. MU, kilala mo ba ang babaeng ito? Yenan, dapat ko ba siyang tulungan o hindi? Kung tinulungan niya siya, gusto pa rin niyang kumain ako. Ano ang gagawin sa isang bibig ng malambot na pagkain? MU, tulungan mo si Miss Zhao. Bagamat napakalakas ng grupo ni Chen, ngunit naniniwala ako sa'yo. Walang anuman sa harap nila. Hiroxin, nasabi ko na yan dati. Kahit na pumunta ka dito, hindi ito makakatulong. O sa halip, maaari kang pumunta dito. Inayos ko ito para sa'yo. Gusto ko lang malaman mo yan sa Mindanao. Ang ating pamilya Chen ay ang langit. Tinanggihan mo ako, naghihintay sa'yo. Tanging kawalan ng pag-asa lamang. Lene. Hindi ko alam kung nasa langit na ang pamilya mo. Sa ngayon, nananatili ako sa kanyang paninindigan. Xiaoyu, ikaw. Ate Zhao, hindi mo rin ito magagawa. Mukhang malambot ka sa lugar. Hindi ko kayang bayaran ito. Ako. Ngunit ayos lang. Ako ang bahala sa bagay na ito ngayon. Narito ako, ang iyong langit. Buntong hininga. Ate Zhao, hindi ka talaga nagmamalasakit. Binigay ko pa sa iyo ang bahay. Napakalaking pangyayari at hindi mo man lang sinabi sa akin. Bakit ka natatakot na hindi kita maprotektahan? Kung wala ako, ayaw ko lang sa iyo. Nakikita ang aking walang hiyang panig. Gusto ko pa rin kayo. Ano ang hitsura ng gabing iyon? Sino sa palagay mo? Naglakas loob kang hawakan ang anumang hindi ko sang-ayon. Sino sa palagay mo? Kung hindi mo ito papayagan, hindi ko ito mahahawakan. Iyon ang ibig kong sabihin. Kayo ang magiging kaaway ng aking pamilya Chen. Xiaoyu, baka makalimutan mo na lang. Okay lang, Ate Zhao. Walang kahulugan sa akin ang iyong pamilya Chen. Sa paghusga sa iyong pag-ugali. Ganoon din ang inyong Chen Group. Hindi magandang ibon. Bata, alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan mo? Walang sinuman sa dagat ng Han ang maglakas loob na huwag itong kunin. Nagmamalasakit dito ang aming pamilya Chen. Ngayon mayroon na tayo nito. Sige, ipapaalam ko sa'yo. Ano ang mga kahinatnan ng pagsasalita ng mayabang? Tignan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan si Ilyu. Halika muli, tumawag na ako ng pulis. Hanggat tumawag ako ng pulis, kailangan mong pumasok. Sa totoo lang, may mga taong hindi natatakot sa kamatayan. Nagustuhan ko ito. Hoy bata, mukhang napakaswerte mo sa romansa. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ay handa na para sa akin, hahaha. Sa mga item mula sa auction ng aming pamilya Chen, ang pagpapalayas ng isang tao ng mag-isa ay madali. Siyempre, Chen Xiao, kung wala ang suporta ng grupo ng mga Pilipino, ang aming Extreme Auction House ay hindi rin. Marahil ay maayos ang paghawak nito sa lahat ng oras. Itaboy lang ang isang tao palayo. Siyempre, may karapatan sila. Ang Ginoo na ito, hindi ka namin tinatanggap sa auction house. Umalis ka na agad, sigurado ka. Sigurado akong nasaktan ako kay Young Master Chen. Wala kang karapatang tumayo dito. Natatakot lang ako na alis ako pagkatapos kong umalis. Wala nang maibebenta dito. Ang auction na ito, naging biro lang ito. Ano sa palagay mo ka? Nandito na kami sa Extreme Auction House. Kilalang kilala at kilalang tao si Hanhai. Naroon din ang lahat ng naroon. Isang figura ng malaking kahalagahan at katayuan. Bawat sambahayan ay nagdadala ng kani-kanilang mga gamit. Paano ko pa rin maiiwasan ang kaunting basura mo? Nagsasalita ka ng kalokohan. Si Emma Chen ay may higit sa 70 lot sa kabuuan. Dagdag pa, ito ay higit pa sa inyong lahat. Ang pinakakatawa-tawa na auction kailanman. Hindi higit sa 30 lot ang magagamit. Ito ay ibinigay ng aming pamilya Chen noong panahong iyon. Sinabi mo na nag-alok siya ng higit sa 70 maraming mga item. Ibig mong sabihin, mas mabigat pa siya kaysa sa pamilya namin Chen. Mga taong katulad mo. Lumabas ka agad sa bibig mo kapag binuksan mo ang iyong bibig. Ako ang host ng auction. Sa listahan ng auction na natanggap, mayroong kabuang 26 na lot sa kabuuan. Sinabi mo lang na mag-isa lang siyang pupunta. Higit sa 70 mga produkto ay magagamit. Hoy, ang bagay na ito, nasaan ito? Kung gusto mong umalis ako, okay lang. Tignan natin kayo guys. Ano pa ba ang dapat kunan ng larawan? Ate Zhao, sumama ka sa akin. Dinala ni Yumeng ang lahat ng lot namin. Lanan, Xiaoyu, baka makalimutan mo na lang. Ang Chen Group na ito. Ate Zhao, kung aalis na ako.
Ang mga taong kinatatakutan ay ang mga ito. Malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Ang grupong ito ni Chen ay nasa akin. Ni hindi man lang naglakad ang kanyang mga mata. Mario, paano ka makakaalis? Kung aalis ka, sa katunayan, tapos na ang auction na ito. Manager Hugh, anong kalokohan ang tinutukoy mo? Maaari bang niloko niya ito? Kasama ang aming Chen Group dito. Hindi nagkakamali ang mga auction. Ang mga sumusunod na item ng lot ni Emeryu. Kung ikukumpara sa iyong grupo ng Chen, kayo ay walang halaga. Kung aalis na si Emeryu, naging biro ang auction na ito. Hoy, manager, here, sa pagitan, may hindi pagkakaunawaan ba? Sa katunayan, ito ay nasa listahan ng mga auction. Walang mga item na ibinigay niya. Ikaw ay isang maliit na host lamang. Paano ko malalaman ang tungkol sa mga item sa auction ni Emeryu? Napakaraming inaalok ng isang tao. Higit sa 70 mga antigong bagay. Ang halaga ng bawat lot, lahat sila ay mahigit 1,000,000. Na-verify ng mga appraiser. Nag-iisa si Kim Ryu. Umabot sa mahigit 1 bilyon ang halaga ng auction item. Iyon ang dahilan kung bakit ang Extreme Auction House ay lalong espesyal. Nagsagawa ng personal na auction ang lalaki. Sino sa palagay mo? Anong lakas ng loob mong palayasin si Kim Ryu? Hindi mo na kailangang gawin ito. Pinamamahalaan ako ni Hugh. Well, hindi ko kasalanan. Sinusundan ko ito ng lubusan. Ginawa ito sa utos ni Chen Xiao. Si Chen Xiao ba? Si Manager Hu ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Baka naman hindi nila ito binibigay. Nawalan ng mukha ang aking pamilya Chen. Kumpara kay Mu, may mukha ka na. Anong mukha ang mayroon ka? Hoy, baliw ka ba? Buksan ang iyong mga mata ng aso ng malapad at tingnan kung sino ako. Hindi ka ba natatakot na alis ako ngayon? Pagkatapos kong umalis, ang auction na ito ay isa ring no-go. Gusto kong ipagpatuloy ang pagmamaneho nito. Ano ang isang malaking bibig? Mahal na tricycle. Gumamit ng mga pasadyang pagkakataon sa produkto. Sa pagkakataong ito, gusto kong i-produce ito sa pabrika. Lahat ng mga kontrata sa pagkuha ng kumpanya ng grupo. Ako ang mamimili. Matagumpay ang pasadyang produkto. Ang mga item ay ginawa sa loob ng 3 pag-ikot. Ang aming Chen Group, iyan ang tiwala na taglay nila. Sa palagay mo ba talaga ay maaari mo akong pabayaan? Nabangkarot ba ang Chen Group? Buntong hininga. Hindi ko hahayaan na mabangkarot ang iyong Chen Group. Ngunit, sisiguraduhin kong walang sasabihin ang iyong pamilya Chen. Zhang Xingzhang. Lanan, tulungan mo akong kunin ang tricycle. Dalhin ang mga item sa ilalim ng upuan. Yu, ang iyong upuan sa tricycle. May bagay ba sa ibaba? Ha? Ilang dokumento lang? Oh, Lenwe, pag-aaksaya ng oras. Anong uri ng mga dokumento ang maaari mong ipakita? Oh, hahaha. Maaari ba talaga itong maging isang pagkuha? Mga dokumento ng aming kumpanya. Hoy, tama ka. Sa katunayan, ito ang mga dokumento ng pagbili ng kumpanya. At ano ang tungkol dito? Kasama niya ang lahat ng naroon. Siyempre, kasama na rito ang inyong grupo ng mga Pinoy. Baliw ba ang taong ito? Paano siya maglakas loob na magsalita ng ganoon? Isang kumpanya ng napakarami sa atin. Kahit na umabot ka ng mahigit 100 bilyon, hindi mo pa rin ito makukuha. Paano siya maaaring maging siya? Sa isang pangungusap lamang, nabili na sila. Eksakto. Yu, ito ang mga dokumentong hinihingi mo. Hoy, ganoon ba talaga kahalaga ang kontratang ito? Bakit kailangan mo ng kontrata sa oras na tulad nito? Ang mga dokumentong ito ay sapat na upang baguhin ang Hanhai River. Mula ngayon, wala nang iba pa sa Hanhai. Chen Group, Wang Group, Li Group. Kalahati ng Hanhai ay may apelyido na Yu. Lanan, fake, sino ka ba sa tingin mo? Ilang piraso lamang ng papel at tawagin itong isang pagbili. May kontrata ang aming grupo ng Chen. Sa palagay mo ba ang lahat ay isang mangmang? Pagkatapos ay buksan ang iyong mga mata ng malapad at tingnan ng mabuti. Kumusta naman ang Chen Group? Sino ang apelyido mo ngayon? Lenwe. Lanan. Paano ito posible? Umunlad ang aming pamilya Chen. Paano mo ito makukuha? Napakalakas ng inyong grupo ng Chen. Sa kasamaang palad, ako ay isang cheat code. 3 gulong ang naroroon. Kaya ko ang lahat. Lenwe. At kayo rin. Suriin ng mabuti ang kontrata bago pumili. Lenwe. Ang aking kumpanya ay nabili na ngayon. Ngayon ay yuking na ang aking kumpanya. Binili na rin ang company ko. Akin din. Sa katunayan, binili niya ang kumpanya ko. Banayad na ulan. Kailan nangyari ang lahat ng ito? Bakit nga ba wala akong naririnig na kahit isang pahiwati? Ngayon lang, hindi ba't pinag-aawayan ka ng mga Pinoy? Pagkatapos ay ipapapalit ko sa kanila ang kanilang apelyido. Sinusundan nila ang Chen Group para mang-aapi sa'yo. Pinalitan ko silang lahat ng apelyido nila. Bahagyang ulan sa akin. CJ, Sister Zhao, ito ang lahat ng dapat asahan. Marami ka nang naitulong sa akin dati. Ngayon ito ay isang paraan lamang upang maibalik sa'yo. At din, matagal nang hindi nag-aaway ang grupo ni Chen. Pinipilit ka bang yumuko ang iyong ulo sa iyong sariling kapangyarihan? Ngayong araw, ibibigay ko sa iyo ang grupo ni Chen. Ito ang kontrata ng pagbili para sa grupo ng Chen. May magbibigay sa akin ito sa iyo. Mula ngayon, ang pangkat ng Chen ay nasa ilalim ng apelyido na Zhao. Hindi ko na kaya. Ano ba ang problema, Ate Zhao? Hindi mo nais na kumain ng isang bagay na malambot. Okay. Kinakain ko ang kinakain mo. Siguro.
Tinulungan lang ako ni Ryu dahil mas marami akong pera. Para sa akin, nakakaawa lang. Siya at si Miss Zhao ang perpektong tugma. Maaari bang ang babaeng ito? Marahil ay may hindi pagkakaunawaan. Kuya Drew, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Bakit hindi ka nalang magmadali at ibalik ang kontrata? Gusto mo bang gawin ko ito sa aking sarili? Pamamahala ng buong kumpanya. Lanan. Kumusta, nanay? Si Aoyu, ikakasal na naman ang pinsan mo. Kailan ka babalik ng girlfriend? Kailan ka babalik ng girlfriend? Inay, pagdating sa relasyon, ang tadhana ay mahalaga. Dumating na ang tadhana. Siyempre kinuha ko ito. Ihahatid ko na lang sa iyo ang manugang mo. Huwag na kitang kausapin sa ngayon. May mga bagay pa akong dapat gawin. Pag-uusapan natin ito mamaya. Gaano man kaganda ang tatlong gulong, hindi ito maibibigay. Ako'y magiging asawa at lalabas. Lanan, congrats sa mga nag-aabang sa loob ng 10 oras. Gantimpalaan ang isang cartload ng mga espesyal na produkto. Mangyaring bigyang pansin ang resibo. Mayroon ding mga espesyal na produkto. Lanan, saan ka pupunta, Xiaoyu? Ako na ang bahala sa'yo. Liu, pinag-isipan ko na ito. Maaari akong maging iyong full-time na kasambahay. Inay, gagawin ko ito ngayon. Dadalhin ka ng iyong manugang sa bahay.